Isang mapagpalang araw po sa inyo, mga minamahal naming tagapakinig. Saan man po kayo naroroon sa mga sandaling ito, sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Muli, samahan ninyo ako, ang inyong lingkod, sa pagbubukas ng isa na namang aklat ng buhay kung saan ang mga pahina ay puno ng luha, pag-asa at pag-ibig. Sinasabi nila, ang tunay na pag-ibig ay hindi namimili ng estado sa buhay. Ito'y isang damdaming kayang paghilumin ang pinakamalalim na sugat at kayang buuin ang pinakawasak na pamilya. Ngunit paano kung ang mismong pag-ibig na yon ang magiging dahilan ng pinakamatinding pagsubok na iyong haharapin? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Hiraya sa Villa Esperanza. Ang tunog ng dambuhalang tarangkahang bakal na dahan-dahang bumubukas ay tila isang babala para kay Hiraya de Leon. Bawat pag-usad nito ay kasabay ng kabog sa kanyang dibdib. Mula sa kinauupuan niya sa loob ng isang lumang taxi, tanaw niya ang isang mundo na sa mga pelikula lamang niya napapanood. Isang mahabang daan na nalalatagan ng maliliit na puting bato ang sumalubong sa kanila. Sa magkabilang gilid ay mga halamang perpektong pagkakagupit at mga posteng ilaw na tila galing pa sa ibang panahon. At sa dulo ng daanang yon, nakatindig ang isang bahay. Hindi. Isang mansyon. Ang Villa Esperanza. Para itong isang palasyo na kinuha mula sa isang libro ng fairy tale. Ngunit sa halip na magbigay ng paghanga, isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang kalamnan. Ito ay malaki, marangya, ngunit walang init. Tila isang magandang kulungan. Hanggang dito na lang po tayo, ma'am, sabi ng driver ng taxi na tila nag-aalangan ding pumasok pa ng mas malayo. Tumango si Hiraya at sa nanginginig na mga kamay ay inabot ang bayad. Bit-bit ang kanyang halos masirang bag na naglalaman ng iilang piraso ng damit at isang lumang libro ng mga pambatang kwento. Bumaba siya. Ang hangin ay tila mas malamig sa loob ng bakuran. Bawat hakbang niya sa makikinis na bato ay tila sinusukat ng katahimikan ng lugar. Isang babaeng mas matanda na nakasuot ng uniforme ng kasambahay ang sumalubong sa kanya sa malaking pinto na gawa sa matigas na kahoy. Walang ngiti sa labi nito. "Ikaw ba si Hiraya de Leon?" Tanong nito sa matigas na boses. "Opo, ako nga po." Magalang niyang sagot. Pilit nang ngumingiti. "Sumunod ka sa akin. Hinihintay ka na ni Senyora Imelda." Ang loob ng mansyon ay mas nakasisilaw at mas nakakapanliit. Ang sahig ay gawa sa marmol na sobrang kintab. Kaya mong makita ang iyong sariling refleksyon. Ang mga kasangkapan ay mukhang mas mahal pa sa lahat ng ari-arian ng kanilang buong angkan sa baryo Mahinahon. May isang dambuhalang hagdanan sa gitna na kumukurbang paakyat sa ikalawang palapag. Dinala siya sa isang silid na tinatawag nilang library. Ngunit para kay Hiraya, mas malaki pa ito sa kanilang kapilya. Libo-libong libro ang nakahanay sa mga estanteng abot kisame. At sa gitna ng lahat ng iyon, nakaupo sa isang silyang may mataas na sandalan, ang isang babaeng may edad na. Ang buhok ay perpektong nakaayos at ang tindig ay puno ng awtoridad. Siya si Imelda Valeriano. Ang mga mata nito, matatalim at mapanuri, ay sinuri siya mula ulo hanggang paa. Naramdaman ni Hiraya ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang suot niyang bestida, ang pinakamaganda niyang damit, ay tila naging basahan sa ilalim ng tingin ng ginang. "Hiraya de Leon," sabi ni Senyora Imelda. Ang boses ay kasing lamig ng marmol na sahig. "Galing ka raw sa probinsya." Hindi iyon tanong, kundi isang paglalahad ng katotohanan na may kasamang panghuhusga. "Opo, senyora. Mula po sa baryo Mahinahon." "At ano ang alam mo sa pag-aalaga ng isang batang espesyal?" May diing tanong ng ginang. Napalunok si Hiraya. "Inalagaan ko po ang nakababata kong kapatid, senyora. Mahiyain po siya at matagal bago nagsalita. Kailangan lang po ng pasensya at..." "Hindi ko kailangan ng kwento ng buhay mo.
Putol ni Senyora Imelda. Ang kailangan ko ay isang taong susunod sa utos at hindi magdadala ng problema. Ang apo ko, si Sinag, ay isang Valeriano. Dito sa pamamahay na ito, ang reputasyon ng lahat. Malinaw ba? Oo po, Senyora. Malinaw po. Halos pabulong na sagot ni Hiraya. Matapos ang ilan pang masasakit na tanong at paalala, dinala si Hiraya sa hardin sa likod ng mansyon. Ang hardin ay napakaganda. Puno ng mga rosas na iba-iba ang kulay. Ngunit ang atensyon ni Hiraya ay napunta sa isang batang lalaki na nakaupo sa isang duyan, nakatalikod sa kanila. Hindi ito gumagalaw. Siya, si Sinag, sabi ng kasambahay na naghatid sa kanya. Mula nang umalis ang kanyang ina, hindi na siya nagsasalita. Madalas, ganyan lang siya buong araw, nakatingin sa malayo. Naiwan si Hiraya na nakatayo ilang metro mula sa bata. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang batang lalaki ay may makinis na kutis at makapal na itim na buhok. Katulad ng mga larawan ng kanyang ama, si Mr. Dalisay Valeriano, na nakita niya sa loob ng bahay. Ngunit ang mga mata nito ay walang buhay. Nakatitig lang ito sa isang puno. Tila hindi nakikita ang anumang nasa paligid. Para itong isang manika na napakaganda ang pagkakagawa, ngunit kinalimutang lagyan ng kaluluwa. Kumirot ang puso ni Hiraya. Hindi awa ang naramdaman niya, kundi isang pamilyar na kirot. Naalala niya ang kanyang kapatid na si Bunso, kung paano ito nagtago sa sarili nitong mundo matapos silang maulila sa kanilang ama. Hindi siya nagsalita. Alam niyang ang katahimikan ay hindi dapat basagin ng ingay, kundi dapat punan ng isang bagay na malumanay. Dahan-dahan siyang umupo sa damuhan, hindi masyadong malapit para hindi makagambala, pero sapat lang para marinig siya. Isinandal niya ang kanyang likod sa isang puno at nagsimulang humimig ng isang lumang awitin mula sa kanilang baryo. Isang oyayi, isang kantang pampatulog na madalas awitin ng kanyang ina. Ang himig ay simple at ang mga salita ay tungkol sa mga bituin na gumagabay sa mga bangkang nawawala sa dagat. Tumingala ka sa tala o munting bangkero. Sila ang iyong gabay hanggang makauwi. Ang boses ni Hiraya ay hindi perpekto, ngunit puno ito ng init at lambing. Umawit siya ng nakapikit. Inaalala ang payapang gabi sa kanilang baryo, malayo sa malamig na karangyaan ng Villa Esperanza. Sa kalagitnaan ng kanyang pag-awit, naramdaman niya ang isang pagbabago sa hangin. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang ulo ni Sinag ay bahagyang nakalingon na sa kanyang direksyon. Ang mga mata nito, bagamat blanko pa rin, ay hindi na nakatitig sa puno. Nakapokus na ang mga ito sa kanya. Walang emosyon, walang reaksyon, ngunit nakikinig ito. Sa unang pagkakataon mula nang dumating siya, naramdaman ni Hiraya na may isang taong nakakakita sa kanya sa harding iyon. Isang maliit, halos hindi mapansing kislap ang dumaan sa mga mata ng bata. Isang kislap na kasing bilis ng pagkawala nito. Ngunit nakita yon ni Hiraya. At para sa kanya, ang kislap na yon ay sapat na. Tinapos niya ang kanyang awit sa isang mahinang himig. At pagkatapos, ay nanatili na lamang siyang tahimik. Unti-unti, ibinalik ni Sinag ang kanyang tingin sa puno, na para bang walang nangyari. Muli siyang pumasok sa kanyang sariling mundo. Ngunit alam ni Hiraya na sa ilang saglit, naroon siya, nakikinig. Isang matigas na pag-ubo ang pumutol sa sandaling iyon. Ang matandang kasambahay ay nakatayo na pala sa may pintuan ng hardin. Pinapatawag ka na ni Senyora para ituro ang iyong silid, sabi nito. Ang boses ay walang anumang emosyon. Tumayo si Hiraya at pinagpagan ng kanyang bestida. Bago sumunod, muli niyang sinulyapan ang duyan. Nakatalikod pa rin si Sinag, isang malungkot na figura, sa gitna ng perpektong hardin. Ang silid na ibinigay sa kanya ay
ay nasa isang hiwalay na bahagi ng mansyon, malapit sa kusina. Malinis ito at maayos, ngunit simple at walang anumang palamuti. May isang maliit na kama, isang aparador, at isang bintanang nakatanaw sa pader na bato sa likod ng bahay. Ito ay isang malinaw na paalala ng kanyang estado sa pamamahay na yon. Hindi siya pamilya, isa siyang empleyado. Dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang mga gamit mula sa luma niyang bag, ilang pirasong damit, isang maliit na larawan ng kanyang pamilya, at ang paborito niyang libro, isang koleksyon ng mga kwentong pambata na gasgas na ang mga pahina. Inilagay niya iyon sa maliit na mesa sa tabi ng kanyang kama. Ang unang araw niya ay lumipas na puno ng mga tagubilin. Nang gumabi, pagod na pagod siyang humiga sa kanyang kama. Ang laki at katahimikan ng bahay ay nakabibingi. Niyakap niya ang kanyang unan. Pinipigilan ang luhang nagbabadyang tumulok. Kaya ko to. Bulong niya sa sarili. Para sa pamilya ko. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, kinuha niya ang librong dala niya. Hinahaplos ang pamilyar na pabalat nito. Bigla, may narinig siyang isang mahinang kaluskos mula sa may pintuan. Napamulat siya. Ang puso niya ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Dahan-dahan siyang bumangon. Ang pinto ng kanyang kwarto ay bahagyang nakaawang. Sa siwang, may nakita siyang isang maliit na anin. Sa sino yan? Nanginginig niyang tanong. Walang sumagot. Buong tapang siyang tumayo at dahan-dahan binuksan ang pinto. Nanlaki ang kanyang mga mata sa nakita. Nakatayo roon si Sinag. Ang maliit niyang mga paa ay walang sapin at yakap-yakap niya ang isang maliit na unan. Ang mga mata niya ay nakatitig sa kanya at pagkatapos ay dahan-dahan bumaba ang tingin nito sa mesang katabi ng kama. Sinundan ni Hiraya ang tingin ng bata. Ang maliit na daliri nito ay nakaturo sa lumang libro ng mga kwentong pambata. Pinagmasdan niya ang bata, naghihintay. Ang buong mansyon ay tila huminto sa paghinga. Pagkatapos ng ilang segundong tila walang katapusan, ibinuka ng bata ang kanyang mga labi. Isang mahinang tunog ang lumabas mula rito, garalgal, at tila hindi sanay gamitin. Isang salita na babago sa lahat. Basa. Para kay Dalisay Valeriano, ang katahimikan ay may dalawang anyo. Una ay ang katahimikan ng kanyang opisina sa pinakatuktok ng Valeriano Tower. Ito ay isang katahimikang kontrolado. Isang katahimikang nagpapahiwatig ng kapangyarihan. Dito, bawat tunog ay may layunin. Ang mahinang pag-click ng kanyang mouse, ang pag-ikot ng pahina ng isang kontrata, ang malayong ugong ng syudad sa ibaba na tila sumusuko sa kanyang paanan. Ang katahimikang ito, ang kanyang kanlungan. Dito, siya si Dalisay Valeriano, ang CEO. Ang lahat ay nasa ayos. Ang ikalawang anyo ay ang katahimikan sa Villa Esperanza. Ito ay isang katahimikang mabigat, nakakabingi, at puno ng kabiguan. Ito ang katahimikan ng isang pasilyong walang naririnig na hagik-gik ng bata. Ang katahimikan ng isang hapagkainan na ang tanging maririnig ay ang kalansing ng mga kubyertos, ang katahimikan sa mga mata ng kanyang anak na si Sinag. Ang katahimikang iyon ang unti-unting pumapatay sa kanya. Kaya naman mas pinipili niyang manatili sa unang uri ng katahimikan. 10:00 na ng gabi, ngunit ang mga numero sa kanyang screen ay patuloy na gumagalaw. Bawat transaksyon, bawat pagtaas ng porsyento ay isang maliit na tagumpay na pansamantalang nagpapalimot sa kanya sa malaki niyang kabiguan bilang isang ama. Isang ilaw ang umilaw sa kanyang telepono. Isang pribadong tawag mula sa mansyon. Tanging isang tao lang ang tumatawag sa linyang iyon sa ganoong oras. Ang kanyang ina. Sinagot niya ito nang may pagod sa boses. Ma, may problema ba? Walang problema, Dalisay. Sagot ni Senyora Imelda sa kabilang linya. Ang boses nito ay
Gaya ng dati, kalmado at kontrolado. Nais ko lang ipaalam sa iyo na ang bagong tagapag-alaga, mukhang may nagawa siyang tama. Kumunot ang noo ni Dalisay. Hindi iyon papuri. Meron itong tono ng pagdududa. Anong ibig mong sabihin? Ang bata. Nagsalita siya. Natigilan si Dalisay. Ang hawak niyang ballpen ay nahulog mula sa kanyang mga daliri, lumikha ng isang matunog na kalampag sa katahimikan ng opisina. Ano? Anong sinabi niya? Isang salita lang naman, sabi ng kanyang ina, na tila binabaliwala ang kahalagahan nito. Basa daw. Itinuro ang libro ng babaeng iyon. Isang salita. Basa. Para kay Imelda, ito ay isang maliit na bagay. Ngunit para kay Dalisay, ang isang salitang yon ay parang isang kulog na yumanig sa pundasyon ng kanyang pagkatao. Ilang buwan na siyang naghihintay na marinig muli ang boses ng kanyang anak. Ilang therapist, ilang doktor, lahat sila ay nabigo. At ngayon, isang simpleng babae mula sa probinsya, sa unang araw pa lamang nito. Dali, nariyan ka pa ba? Papunta na ako. Sabi niya. Ang boses ay nagbago. Puno ng isang emosyong matagal na niyang hindi nararamdaman. Pag-asa. Hindi na niya tinapos ang kanyang mga papeles. Hindi na niya pinansin ang mga email na kailangan ng kanyang agarang atensyon. Ang tanging mahalaga ay ang makauwi. Habang nagmamaneho siya sa mga kalsadang walang laman, paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isip ang salitang iyon. Basa. Pagdating niya sa Villa Esperanza, ang mabigat na katahimikan ang sumalubong sa kanya. Ngunit ngayon, may iba na. Tila may siwang ng liwanag na pumasok sa kadilimang iyon. Dumiretso siya sa kanyang study at binuksan ang monitor ng mga security camera. Iyon ang kanyang lihim na paraan ng pagbabantay sa kanyang anak. Itinutok niya ang camera sa silid ni Sinag. Ang bata ay mahimbing nang natutulog. Pagkatapos ay inilipat niya ang view sa hardin. Pinanood ang recording mula kaninang hapon. At doon, nakita niya ito. Nakita niya ang babaeng iyon, si Hiraya, na nakaupo sa damuhan at umaawit. Nakita niya ang dahan-dahang paglingon ng kanyang anak. Isang maliit na kilos, ngunit para sa isang amang ilang ibuwan, ng uhaw sa anumang uri ng reaksyon, ito ay isang milagro. Ini-fast forward niya ang recording at doon, sa ilalim ng malaking puno ng mangga, nakita niya ang isang eksenang halos magpatigil sa kanyang paghinga. Magkatabi si Hiraya at Sinag. Bukas sa kanilang harapan ang isang libro. Nakita niya ang pagturo ng daliri ng kanyang anak sa isang larawan. At pagkatapos, isang bagay na hindi pa niya nakikita ng napakatagal na panahon. Isang ngiti. Hindi ito isang malaking namamngiti, isang munting pag-angat lamang sa gilid ng mga labi ni Sinag. Ngunit para kay Dalisay, ang ngiting iyon ay mas maningning pa kaysa sa lahat ng ilaw sa syudad na natatanaw niya mula sa kanyang opisina. Ramdam niya ang paninikip ng kanyang dibdib, ang pag-init ng kanyang mga mata. Sa isang iglap, ang lahat ng deal na isinara niya, ang lahat ng perang kinita niya, ay nawalan ng halaga kumpara sa maliit at nag-aalangang ng ngiting iyon. Ang bagong tagapag-alaga, si Hiraya. Sa loob lamang ng isang araw, nagawa nito ang hindi nagawa ng pinakamagagaling na espesyalista. Hindi ito dahil sa pera, hindi ito dahil sa siyensya. Ito ay dahil sa isang bagay na mas simple, isang bagay na matagal nang nawala sa Villa Esperanza. Init. Kinabukasan, umalis si Dalisay sa kanyang silid na may ibang pakiramdam. Hindi na ang karaniwang pagod at kabiguan ang dala niya, kundi isang munting kislap ng pag-asa. Mula sa bintana ng dining hall, natanaw niya sila sa hardin. Naglalaro sila, hinahabol ni Hiraya ang bata na tumatakbo, isang bagay na hindi na rin ginagawa ni Sinag noon. May hawak na bola si Hiraya
at marahan itong iginugulong papunta kay Sinag na sinasalubong naman ito ng isang munting sipa. Swerte lang yan. Isang boses ang pumutol sa kanyang pagmumuni-muni. Ang kanyang ina, si Imelda, ay nakatayo sa kanyang tabi. May hawak na tasa ng kape. Ang mga mata nito ay nakatuon din sa hardin, ngunit hindi pag-asa ang nakikita niya roon, kundi pagbabantay. Huwag kang masyadong magtiwala. Isa lamang siyang hamak na probinsyana. Noon, sasang-ayon lamang si Dalisay o kaya'y mananahimik na lang. Ngunit ngayon, may nag-iba. Humarap siya sa kanyang ina. Ang boses ay kalmado ngunit may diin. Hayaan na muna natin sila, ma. Ang mahalaga, masaya si Sinag. Nakita niya ang pagkagulat sa mga mata ni Imelda, ngunit hindi na niya ito pinansin. Lumabas siya patungo sa hardin, isang bagay na bihira niyang gawin sa umaga. Natigilan ang dalawa nang makita siya. Si Hiraya ay agad na yumuko bilang paggalang, habang si Sinag ay nagtago sa likod nito, sumisilip lamang. "Magandang umaga po, sir," sabi ni Hiraya. Hindi sumagot si Dalisay. Ang mga mata niya ay nasa kanyang anak. Dahan-dahan siyang lumuhod para magpantay sila. "Anak," sabi niya sa malumanay na boses. "Good morning." Nagulat siya nang hindi umiwas ng tingin si Sinag. Sa halip, itinuro nito ang bola at tumingin sa kanya. Walang salitang lumabas, ngunit ang mensahe ay malinaw. "Gusto kong ikaw ang kalaro ko." Ang gabing iyon, ang hapunan ay kakaiba. Karaniwan, 3 lamang sila sa mahabang mesa. Siya, ang kanyang ina, at si Sinag na tahimik na kumakain. Si Hiraya ay nakatayo sa isang sulok, naghihintay kung may iuutos. Ngunit nang inilapag ni Hiraya ang baso ng tubig ni Sinag, hinawakan ng bata ang dulo ng damit nito. Tumingin si Sinag kay Dalisay, pagkatapos ay sa bakanteng silya sa tabi nito. At muli, nagsalita ito. Mas malinaw ngayon. "Dito, siya." Natigilan ang lahat. Si Senyora Imelda ay napasinghap, ang mukha ay nagpakita ng hindi maitatagong pagkadismaya. Si Hiraya ay namula, hindi malaman ang gagawin. Ngunit si Dalisay, nakatingin lang siya sa kanyang anak. Ang kanyang anak ay hindi lang nagsasalita. Ito ay humihiling. Nagpapahayag ng nais. Tumingin siya kay Hiraya na nakayuko pa rin. "Hiraya," sabi niya. Ang boses ay may awtoridad na hindi matatanggihan. "Maupo ka. Samahan mo kaming maghapunan." Kitang-kita niya ang pag-aatubili sa mga mata ni Hiraya, ang takot na sumuway sa hindi nakasulat na batas ng pamamahay. Ngunit sa isang tango mula sa kanya, wala itong nagawa kundi ang dahan-dahang umupo sa bakanteng silya. Ang katahimikan sa hapagkainan ay mas mabigat kaysa dati. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa kalungkutan, kundi sa tensyon ng isang nagbabagong mundo. Kinagabihan, matapos ang ilang oras na pagtatrabaho sa kanyang study, nagpasya si Dalisay na silipin ang kanyang anak bago matulog. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng silid ni Sinag. Ang ilaw mula sa lampshade ay malumanay na nagliliwanag sa silid. Si Sinag ay mahimbing na natutulog sa kanyang kama, ngunit hindi ito ang nakakuha ng atensyon ni Dalisay. Sa isang silyang katabi ng kama, nakaupo si Hiraya. Ang ulo niya ay nakasandal sa gilid ng upuan. Ang mga kamay ay magkapatong sa kanyang kandungan kung saan nahulog ang isang librong pambata. Nakatulog ito habang nagbabantay. Sa katahimikan ng gabi, pinagmasdan siya ni Dalisay. Wala ang uniforme, wala ang pagiging formal. Isa lamang siyang babaeng pagod. Ang mukha ay payapa sa kanyang pagtulog. May isang hibla ng buhok na nahulog sa kanyang mukha. Hindi niya alam kung anong nagtulak sa kanya. Marahil ay ang pasasalamat, marahil ay ang paghanga, o marahil ay isang bagay na hindi pa niya kayang pangalanan. Itinaas niya ang kanyang kamay at sa isang napakagaan na kilos,
na halos hindi dumadampi. Maingat niyang inalis ang hibla ng buhok mula sa mukha nito. Ang balat nito ay malambot. At sa mismong sandaling iyon, ang mga mata ni Hiraya ay dahan-dahang nagmulat. Nagkatitigan sila. Ang distansya sa pagitan nila ay napakaliit. Walang nagsasalita. Ang tanging maririnig ay ang mahinang paghinga nilang dalawa at ang biglaang pagbilis ng tibok ng kani-kanilang puso. Ang gulat, ang pagkahiya, at isang hindi maipaliwanag na kuryente ay namayani sa katahimikan ng silid. Ang gabing iyon, hindi na nakatulog ng maayos si Hiraya. Ang alaala ng mga mata ni Dalisay Valeriano, ang pagkagulat, ang isang emosyong hindi niya mapangalanan ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Ang gaan ng kanyang pagdampi sa kanyang buhok ay tila init na nanatili sa kanyang balat. Agad siyang bumangon mula sa pagkakaupo ng gabing iyon, namumula ang muka at nag-iiwas ng tingin. Pasensya na po, sir. Hindi ko po namalayan na nakatulog ako. Pautal-utal niyang sabi, kasabay ng mabilis na pagyuko. Ngunit sa halip na ang malamig na boses na inaasahan niya, isang malumanay na sagot ang kanyang narinig. Ayos lang, Hiraya. Ako na ang magpapatulog sa ilaw. Magpahinga ka na. Ang simpleng mga salitang yon ay nagdulot ng kakaibang kilig sa kanyang dibdib. Ang Sir Dalisay na kilala niya sa unang 2 araw, ang aninong abala at malayo, ay unti-unting nagkakaroon ng ibang mukha. Isang mukha na nakikita niya hindi bilang amo, kundi bilang isang ama, bilang isang lalaki. Pinilit niyang iwaksi ang mga kaisipang yon. Alamin mo ang lugar mo, Hiraya. Saway niya sa sarili. Nandito ka para magtrabaho, para kay Sinag. Ngunit sa mga sumunod na araw, ang pag-iwas ay naging mas mahirap. Nagsimulang umuwi ng mas maaga si Dalisay. Minsan, madadatnan na lamang niya itong nakatayo sa may bintana. Pinapanood sila ni Sinag na naglalaro sa hardin. Minsan na may sasali ito sa kanilang hapunan, hindi na dahil sa hiling ni Sinag, kundi dahil tila nais na rin nitong maging parte ng munting mundong binubuo nila. Isang gabi, habang pinapatulog na niya si Sinag, naabutan siya ni Dalisay sa pasilyo. Hiraya, tawag nito. Lumingon siya. Po, sir? Samahan mo muna ako sa hardin. May gusto lang akong sabihin. Ang puso ni Hiraya ay nagsimulang tumakbo. Sumunod siya sa lalaki palabas, sa ilalim ng kalmadong liwanag ng buwan at mga ilaw sa hardin. Ang hangin ay malamig, at ang samyo ng mga rosas ay mas matapang sa gabi. Naglakad sila nang walang imikan sa simula. Salamat, biglang sabi ni Dalisay habang nakatingin sa mga bulaklak. Salamat sa ginagawa mo para sa anak ko. Matagal ko nang hindi nakikita si Sinag na ganyan. Wala po yon, sir. Mahal ko po si Sinag. Sinsero niyang sagot. Tumingin ito sa kanya at sa dilim ng gabi, ang mga mata ni Dalisay ay tila mas malalim, mas puno ng kalungkutan. Minsan, iniisip ko kung naging mabuti ba akong ama sa kanya. Pag-amin nito sa mahinang boses. Simula nang mangyari ang nangyari, ibinuhos ko ang lahat sa trabaho. Akala ko, kapag naibigay ko sa kanya ang lahat ng material na bagay, magiging sapat na. Pero mali ako. Ito ang unang pagkakataon na narinig niya itong magsalita tungkol sa kanyang sarili, sa kanyang sakit. Naramdaman ni Hiraya ang pagnanais na pag-aanin ang kanyang loob. Hindi pa po huli ang lahat, sir. Ang mahalaga ay nandito kayo ngayon para sa kanya. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Dalisay. Sana nga ganoon kadali. Tumingin ito sa kanya at sa mga sandaling iyon na wala ang amo at ang katulong. 2 tao na lang sila na nag-uusap sa ilalim ng mga bituin. Salamat ulit, Hiraya. Ang kilig na naramdaman niya ay sapat na sanang pabaon sa kanyang pagtulog. Ngunit ang Villa Esperanza ay isang lugar kung saan ang bawat liwanag ay may kasunod na anino. At ang aninong yon
ay may pangalan, Imelda Valeriano. Kinabukasan, habang nag-aayos siya ng mga libro sa library, pumasok ang ginang. Walang babala, walang pagbati. Inilapag nito sa isang mesa ang isang malaki at makapal na album na nababalutan ng katad. "Hiraya, halika rito," utos nito. Nag-aalangan man ay lumapit siya. Binuklat ni Senyora Imelda ang album. Mga litrato ng kasal. Isang napakagandang babae na nakasuot ng puting bestida. Nakangiti sa tabi ng isang mas batang dalisay. Si Isla. Ito si Isla, ang yumaong asawa ni Dalisay. Sabi ni Imelda, bagamat alam niyang hindi talaga ito yumao, kundi umalis lang. Ang bawat salita ay tila may patalim. Tingnan mo sila. Bagay na bagay, hindi ba? Pareho silang galing sa magagandang pamilya. Sanay sa ganitong buhay. Isang perpektong tambalan. Pinagmasdan ni Hiraya ang mga litrato. Si Isla ay parang isang diyosa. Matangkad, balingkinitan, ang ngiti ay parang sa isang artista. At si Dalisay, masaya ito sa mga litrato. Isang uri ng saya na hindi pa niya nakikita ng personal. Naramdaman niya ang unti-unting pagliit ng kanyang pagkatao. Lahat ng pag-asang umusbong sa kanyang puso ay tila binuhusan ng malamig na tubig. Ang pag-ibig, iha, ay hindi lang basta nararamdaman. Dapat ito ay nasa tamang lugar. Patuloy ng ginang, habang dahan-dahang isinasara ang album. May mga bagay na kahit kailan ay hindi magiging para sa atin. Gaano man natin ito gustuhin. Tandaan mo yan. Ang mensahe ay malinaw. Isang babala. Buong araw na mabigat ang pakiramdam ni Hiraya. Ang mga salita ni Senyora Imelda ay umaling-awngaw sa kanyang isipan. Sino nga ba naman siya para umasa? Isang hamak na tagapag-alaga. Nang hapong yon, habang tinutulungan niya si Sinag sa pagguhit, lumapit ang bata sa kanya at ipinakita ang kanyang ginawa. Isa itong simpleng drawing, 3 tao na magkakahawak kamay sa ilalim ng isang malaking araw. Ang isa ay mataas at malapad ang balikat, tiyak na si Dalisay. Ang isa ay maliit, si Sinag. At ang babaeng nasa gitna na may mahabang buhok at nakangiti ay siya. Naramdaman ni Hiraya ang panunubig ng kanyang mga mata. Para sa isang batang tulad ni Sinag, walang estado sa buhay, walang yaman o hirap. Ang tanging nakikita nito ay ang pagmamahal, ang pamilya. Ang munting papel na yon ang nagbigay sa kanya ng lakas. Marahil, hindi mali ang umasa. Ngunit ang pag-asa sa Villa Esperanza ay panandalian lamang. Nang gabing iyon, matapos niyang patulugin si Sinag, ipinatawag siya ni Senyora Imelda sa library. Ang silid ay madilim, maliban sa isang ilaw sa mesa na nagbibigay liwanag sa mukha ng ginang. Ang kanyang ekspresyon ay mas malamig pa kaysa dati. "Maupo ka, Hiraya." Umupo si Hiraya, ramdam ang tensyon sa hangin. May inilabas si Senyora Imelda mula sa isang drawer, isang puting sobre. Dahan-dahan niya itong itinulak sa ibabaw ng makintab na mesa papunta kay Hiraya. "Ano po ito, Senyora?" tanong niya, kahit pa may masamang kutob na siyang nararamdaman. "Buksan mo." Sa nanginginig na mga kamay, binuksan ni Hiraya ang sobre. Ang laman nito ay isang tseke. Ang mga numero na nakasulat dito ay napakarami. Sapat na para bilhin ang buong baryo nila. Hindi siya makapaniwala. Itinaas niya ang kanyang tingin. Ang mga mata ay puno ng pagkalito. Ang mga mata ni Senyora Imelda ay matalim. Walang anumang emosyon. Iyan ang bayad sa mahusay mong serbisyo. Isang bonus, isang pasasalamat. Huminto ito saglit. Ang bawat salita ay tinitimbang. "Kunin mo yan at umalis ka na. Umalis ka na bago pa lumalim ang lahat. Bago pa may masirang hindi na kayang ayusin." Nakatitig lamang si Hiraya sa piraso ng papel sa ibabaw ng makintab na mesa. Ang tseke.
Ang mga numerong nakasulat doon ay sumasayaw sa kanyang paningin. Isang halaga na kayang baguhin ang buhay ng kanyang buong pamilya. Kayang pag-aralin ng kanyang mga kapatid, ipagamot ang sakit-sakitan nilang ina, ipaayos ang kanilang munting bahay na halos igupo na ng mga nagdaang bagyo. Ito na ang sagot sa lahat ng kanyang dasal. Ngunit ang presyo nito ay ang kanyang dignidad. Ang halagang ito ay hindi isang gantimpala. Ito ay isang bayad para sa kanyang pag-alis. Isang pamamaalam na nakasulat sa pera. Ang bawat numero ay isang insulto, isang pagpapamukha sa kanya na ang pagmamahal na ibinibigay niya kay Sinag, ang namumuong koneksyon sa pagitan nila ni Dalisay, ay isang serbisyo lamang na maaring bayaran at tapusin. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang paningin mula sa tseke patungo sa mukha ni Senyora Imelda. Ang ginang ay nakatingin sa kanya nang may malamig na pag-asa, tiwalang tatanggapin niya ang nayam niya ang alok. Sino ba namang mahirap na tulad niya ang tatanggi sa ganoong kalaking pera? Isang bagay ang pumutok sa loob ni Hiraya. Hindi galit, kundi isang malalim na kirot, isang pagkadurog. Ngunit sa gitna ng pagkadurog na yon, isang bagay ang nanatiling buo, ang kanyang pagkatao. Hindi ko po ito matatanggap, senyora, sabi niya. Ang boses ay nanginginig ngunit buo. Nakita niya ang bahagyang pagkairita sa mga mata ni Imelda. Huwag kang maging hangal, Hiraya. Minsan lang dumaan ang ganitong pagkakataon. Huy, ang pagmamahal ko po kay Sinag, sabi ni Hiraya, dahan-dahang kinuha ang tseke. Ay hindi po nabibili. At sa harap mismo ng nagtatakang mga mata ni Senyora Imelda, dahan-dahan ngunit buong diin niyang pinunit ang tseke sa gitna. Pagkatapos ay pinunit niya itong muli. At muli. Hanggang sa ang mga piraso nito ay naging kasing liit ng kanyang nadudurog na puso. Iniwan niya ang mga piraso ng papel sa mesa. Magpapaalam na po ako. Maraming salamat po sa pagkakataon. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palabas ng library. Hindi na lumingon pa. Bawat hakbang palayo ay tila 1 milya ang layo. Ang bawat paghinga ay isang pakikibaka para pigilan ang mga luhang nag-uunahan sa kanyang mga mata. Hindi niya hahayaang makita siya ni Senyora Imelda na umiyak, hindi dito. Kakarating lamang ni Dalisay sa mansyon, dala ang isang kakaibang gaan ng loob. Ang pag-uusap nila ni Hiraya sa hardin kagabi ay nag-iwan sa kanya ng isang payapang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Nagpasya siyang umuwi ng maaga para makasama si Sinag at siya. Ngunit ang sumalubong sa kanya ay isang mabigat at nagbabantang katahimikan. Naramdaman niyang may mali. Nakasalubong niya ang isang kasambahay na tila balisa. Nasaan si Hiraya? Tanong niya rito. Nasa silid po niya, sir. Nag-iimpake. Pautal-utal na sagot nito. Nag-iimpake? Ang salitang yon ay tumama sa kanya na parang isang sampal. Aalis siya? Bakit? Bakit? Hindi na niya ito pinansin at mabilis na tinungo ang library kung saan alam niyang naroon ang kanyang ina. Naabutan niya itong nakatayo, nakatingin sa bintana. Ang likod ay matigas sa galit. Sa ibabaw ng mesa, nakakalat ang mga piraso ng isang punit na tseke. Agad niyang naintindihan. Anong ginawa ninyo, ma? Tanong niya. Ang boses ay mababa, ngunit puno ng nagbabantang galit. Humarap si Imelda. Ang mukha ay walang bahid ng pagsisisi. Ang nararapat, Dalisay, bago pa mahuli ang lahat. Binigyan ko siya ng pagkakataong umalis ng mayaman. Binigyan o pinalayas? Sigaw ni Dalisay, ang kontrol na laging nariyan ay biglang naglaho. Hindi ba kayo napapagod, ma? Hindi pa ba sapat ang 1 beses? Kumunot ang noo ni Imelda. Anong ibig mong sabihin? Minsan na ninyong pinalayas ang isang babae sa buhay ko. Anggil niya. Ang bawat salita ay puno ng pait at sakit na naipon sa loob ng maraming taon. Hindi ko hahayaang gawin ninyo ulit yon. Natigilan si Imelda.
ngunit mabilis ding nakabawi. Magkaiba sila. Si Isla ay isang pagkakamali. Ang babaeng ito ay isang panganib sa pangalan ng pamilya. Ngunit hindi na nakikinig si Dalisay. Ang tanging nasa isip niya ay si Hiraya na nag-iimpake sa kanyang silid, handa nang umalis. Tumakbo siya. Tumakbo siya palabas ng library, sa mga pasilyo ng mansyon na dati nilalakad lamang niya nang may awtoridad. Pagdating niya sa silid ni Hiraya, wala na ito. Ang kama ay maayos na, ang aparador ay bukas, at walang laman. Aalis na siya. Hindi na siya nag-isip. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse at kumaripas palabas ng mansyon. Hindi pinapansin ang mga tawag ng kanyang ina. Kailangan niyang maabutan siya. Habang nagmamaneho si Dalisay, bumuhos ang malakas na ulan. Tila nakikisabay ang langit sa bagyo sa kanyang dibdib. Ang bawat patak sa windshield ay tila isang hadlang sa kanyang paghahanap. Saan siya pupunta? Ben Exhibit. Iyon lang ang tanging lugar na alam niya. Sa loob ng isang bus na naghihintay ng pasahero, nakaupo si Hiraya sa tabi ng bintana. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay malaya nang dumadaloy sa kanyang mga pisngi, nakikisabay sa agos ng ulan sa labas. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang bag. Sa loob nito, naroon ang drawing ni Sinag, ang alaala ng munting pamilyang iginuhit nito, ang lalong nagpadurog sa kanyang puso. Oras na para umalis. Oras na para bumalik sa realidad. Aandar na po! Sigaw ng konduktor. Ipinikit ni Hiraya ang kanyang mga mata. Handa nang iwan ang lahat. Hiraya! Isang sigaw ang bumasag sa ingay ng ulan at ng makina ng bus. Isang sigaw na pamilyar. Napamulat siya. Sa labas, sa gitna ng malakas na ulan, nakatayo si Dalisay Valeriano. Ang mamahalin niyang suit ay basang-basa. Ang perpektong ayos ng buhok ay ginulo ng hangin at ulan. Nakatingin ito ng diretso sa kanya. Ang mga mata ay puno ng isang emosyong hindi pa niya nakikita dati. Desperasyon. Bumukas ang pinto ng bus at mabilis itong umakyat. Hindi niya pinansin ang mga nagtatakang tingin ng ibang pasahero. Huminto siya sa tapat ng kanyang upuan, basang-basa at humihingal. "Huwag kang umalis," sabi nito. Ang boses ay nanginginig. Umiling si Hiraya habang patuloy ang pag-agos ng kanyang mga luha. "Hindi po pwede, sir. Hindi po ako nararapat dito." "Hindi totoo yan." Hinawakan ni Dalisay ang kanyang kamay. Ang init ng palad nito ay tila isang kuryenteng gumapang sa kanyang buong katawan. "Kailangan ka namin. Kailangan ka ni Sinag." Huminto ito, tila naghahanap ng tamang salita. Pagkatapos ay binitawan ng lahat ng pag-aalinlangan. "Kailangan kita." Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. Ang ulan sa labas at ang luha sa loob ay nagmistulang iisa. "Mahal kita, Hiraya. Manatili ka." Ang mundo ni Hiraya ay huminto. Ang tatlong salitang iyon, binitawan sa gitna ng bagyo. Ang tanging bagay na malinaw sa lahat ng ingay. Ang biyahe pabalik sa Villa Esperanza ay tahimik. Wala nang nagsalita. Hawak pa rin ni Dalisay ang kamay ni Hiraya na para bang natatakot itong kapag binitawan niya ay bigla na lang itong maglalaho. Nang huminto ang kotse sa harap ng malaking pinto ng mansyon, sabay silang bumaba. Magkahawak kamay pa rin. Isang deklarasyon, isang pagsuway. Sa loob, naghihintay si Senyora Imelda. Ang mukha nito ay parang isang maskara ng galit na yari sa yelo. Tumayo ito mula sa kanyang kinauupuan, handa para sa isa pang laban. Ngunit bago pa may makapagsalita, isang tunog ang pumutol sa tensyon. Ang tunog ng dambuhalang tarangkahan na muling bumubukas. Ang matutulis na ilaw ng isang paparating na sasakyan ang tumagos sa mga bintana ng sala. Isang mamahaling itim na kotse ang huminto sa mismong tapat ng pinto. Nagkatinginan silang tatlo. Ang kanilang alitan
ay pansamantalang nakalimutan. Isang chauffeur ang mabilis na bumaba at binuksan ang pinto sa likuran. Unang lumabas ang isang pares ng mamahaling sapatos. Pagkatapos ay isang babaeng matangkad, balingkinitan, at may isang pamilyar na mukha na tila kinuha mula sa isang lumang litrato. Ang buhok nito ay nakapusod ng perpekto, ang tindig ay elegante, ngunit may isang uri ng pagod at kalungkutan sa kanyang mga mata. Nanigas si Dalisay sa kanyang kinatatayuan. Ang pagkakahawak niya sa kamay ni Hiraya ay humigpit. Ang babae ay tumingin sa kanila. Ang mga mata ay puno ng isang komplikadong emosyon. Dalisay, sabi nito sa isang boses na matagal nang hindi naririnig sa Villa Esperanza. Ito si Isla. Ang pagbigkas ng pangalang iyon ay parang isang multo na biglang nagkatawang tao. Isla. Ang pagkakahawak ni Dalisay sa kamay ni Hiraya ay biglang humigpit, hindi na dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa isang biglaang pangangailangan na kumapit sa kasalukuyan. Dahil ang kahapon ay heto't nakatayo sa kanyang harapan, basang-basa ng ulan at ng mga alaala. Ang mundo ay tila bumagal. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa bintana, ang bawat pagtibok ng kanyang puso, ang malamig na paggapang ng gulat sa kanyang mga ugat. Ito ang babaeng minahal niya ng buong puso. Ito ang babaeng sumira sa kanya nang walang bakas. At sa tabi niya, naramdaman niya ang unti-unting panlalamig at pag-atras ng kamay ni Hiraya. Napatingin siya rito. Ang kaninang pag-asa sa mga mata ng dalaga ay napalitan ng pagkalito at takot. Sa isang iglap, si Hiraya ay naging isang estranghero sa eksenang ito. Isang eksenang isinulat para lamang sa pamilyang Valeriano. Naramdaman ni Dalisay ang isang matinding kirot ng pagkakasala. Dinala niya ito pabalik para lamang isalubong sa multo ng kanyang nakaraan. Ang katahimikan ay binasag ni Imelda. Ngunit sa halip na ang inaasahang galit, isang tinig na puno ng pagkukunwaring pag-aalala ang narinig ng lahat. Isla, iha. Anong ginagawa mo sa labas? Basang-basa ka ng ulan. Halika, pumasok ka. Sabi ni Senyora Imelda, lumalakad palapit na para bang isa itong pinakahihintay na panauhin. Pumasok si Isla. Ang bawat hakbang ay tila maingat na tinimbang. Ang mga mata nito ay hindi inaalis kay Dalisay. May lungkot doon. May pagsusumamo. Ngunit mayroon ding isang bagay na hindi mabasa ni Dalisay. Isang uri ng kapaguran. Anong ginagawa mo rito? Ang boses ni Dalisay ay lumabas na mas malamig at mas matigas kaysa sa kanyang inaasahan. Binitawan niya ang kamay ni Hiraya, isang kilos na tila pumutol sa isang mahalagang koneksyon. Kailangan kitang makausap, Dalisay. Sagot ni Isla. Ang boses ay mahina. Kailangan nating mag-usap. Wala na tayong dapat pag-usapan. Mabilis niyang sagot. 5 taon na ang nakalipas. Tapos na tayo. Ngunit hindi nagpatinag si Isla. Ang mga mata nito ay nagsimulang maglibot sa loob ng sala. Tila may hinahanap. Nasaan siya? Nasaan si Sinag? Tanong nito. Isang bakas ng desperasyon ang gumuhit sa kanyang boses. Gusto ko siyang makita. Ang kahilingang iyon ang nagpasiklab sa lahat ng galit na matagal nang natutulog sa dibdib ni Dalisay. Ang sakit ng pag-abandona, ang mga gabing walang tulog sa pag-aalala kay Sinag, ang pagkawala ng liwanag sa mga mata ng kanyang anak, lahat ay bumalik. Wala kang karapatan, sabi niya. Ang bawat salita ay may bigat ng isang hatol. Wala kang karapatang makita siya. Tinakwil mo ang karapatang yon nung araw na iniwan mo kami. Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Isla, ngunit binaliwala niya ito. Para sa kanya, ito ay isang pag-arte lamang, isang palabas. Halika, Isla. Maupo ka muna at magpatuyo. Muling sabat ni Imelda, ginagampanan ang papel ng mapag-arugang biyenan.
Inakay nito si Isla papunta sa isang malambot na sopa, habang sinisenya sa ng isang kasambahay na kumuha ng tuwalya at tsaa. Ang lahat ng kilos niya ay perpektong nakalkula. Pagkatapos ay lumingon si Imelda kay Hiraya, na tahimik na nakatayo sa isang sulok, tila isang aninong hindi sigurado sa kanyang lugar. Ang nangiti ni Imelda ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Hiraya, iha, marahil ay maaari mo nang ihanda ang silid para sa mga bisita at pakitingnan na rin si Sinag kung tulog na. Ang bawat salita ay isang patalim. Ipinapaalala nito kay Hiraya na siya ay isang utusan. Ipinapakita nito sa lahat na ang usapang ito ay para lamang sa mga tunay na miyembro ng pamilya. Nakita ni Dalisay ang pagyuko ni Hiraya, ang tahimik na pagtalima nito habang mabilis itong umakyat sa hagdanan, papalayo sa kaguluhan. Naiiwan silang tatlo sa sala. Si Dalisay, puno ng galit. Si Isla, puno ng pagsusumamo. At si Imelda, ang tila kalmadong sentro ng bagyo, na nagmamasid sa pinsalang nililikha ng kanyang mga galaw. Mukhang napapanahon ang pagbabalik mo, Isla, sabi ni Imelda habang inaabutan ng tasa ng tsaa si Isla. Maraming nagbago, pero may mga bagay na nananatili. Tumingin ito ng makahulugan kay Dalisay. Ang pamilya ay pamilya pa rin. Sa itaas, dahan-dahang isinara ni Hiraya ang pinto ng silid ni Sinag. Ang bata ay mahimbing na natutulog. Walang kamalay-malay sa bagyong nagaganap sa ibaba. Habang pinagmamasdan niya ang payapang mukha ng bata, naramdaman niya ang isang matinding kirot. Ito ang mundo ni Sinag. Isang mundong may ina at ama. At sa mundong iyon, saan siya lulugar? Ang mga salita ni Dalisay kanina, mahal kita, Hiraya, manatili ka, ay tila isang panaginip na lang ngayon. Isang magandang panaginip na binasag ng malupit na katotohanan. Nagpa siyang bumalik sa kanyang silid. Ngunit habang dumadaan siya, sa tapat ng study ni Dalisay, narinig niya ang mga boses mula sa loob. Ang pinto ay bahagyang nakaawang. Dinala ni Senyora Imelda si Isla doon para sa isang mas pribadong pag-uusap. Hindi niya sinasadyang makinig, ngunit isang pangungusap ang narinig niya na nagpatigil sa kanyang paghakbang. Ang boses ay sa kanyang senyora, mahina ngunit matalas, at puno ng pagbabanta. Nakuha mo na ang pera. Bakit ka pa bumalik para guluhin ang mga plano ko? Natigilan si Hiraya. Pera? Mga plano? Anong ibig sasabihin nito? Ang pag-alis ni Isla, hindi ba yun isang simpleng pag-abandona? Bigla, ang kwentong alam niya ay nagkaroon ng panibagong siwang, isang siwang na nagpapakita ng isang mas madilim at mas komplikadong katotohanan na nagkukubli sa likod ng mga pader ng Villa Esperanza. Mabilis na umatras si Hiraya mula sa siwang ng pinto. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang naglakad pabalik sa kanyang silid. Ang mga paa ay tila walang bigat. Ang isip ay lumulutang sa pagkalito. Nakuha mo na ang pera. Bakit ka pa bumalik para guluhin ang mga plano ko? Ang mga salita ni Senyora Imelda ay parang sirang plaka na paulit-ulit na tumutugtog sa kanyang isipan. Pera, mga plano. Ang mga salitang iyon ay hindi umaangkop sa kwento ng isang babaeng basta na lang nang iwan. Mayroong isang bagay na hindi niya alam, isang lihim na maingat na itinago sa ilalim ng marangyang alpombra ng Villa Esperanza. Ang imahe ni Dalisay na puno ng sakit at pait habang binabanggit ang kanyang nakaraan ay biglang nagkaroon ng ibang kahulugan. Biktima siya. Oo. Ngunit biktima ng ano? O ng sino? Kinabukasan, isang mabigat na kumot ng tensyon ang bumalot sa buong mansyon. Sa almusal, walang halos nagsasalita. Si Dalisay ay nakatitig lamang sa kanyang pagkain, ang panga ay matigas.
Si Senyora Imelda ay kalmado, gaya ng dati, ngunit may isang matalim na kislap sa kanyang mga mata. Si Isla, na pinilit na sumalo sa kanila, ay maputla at halos hindi ginagalaw ang kanyang plato. At si Hiraya, na naglilingkod, ay parang isang aninong nagmamasid sa isang dulula-dulaan ng mga sirang puso. Nang araw na yon, habang naglalakad siya sa pasilyo papunta sa silid ni Sinag, nakita niya si Isla na nakasandal sa pader. Nakapikit ito. Ang isang kamay ay nakahawak sa kanyang dibdib na para bang nahihirapan siyang huminga. Bigla, isang malakas at malalim na ubo ang kumawala mula kay Isla. Hindi ito isang ordinaryong ubo. Ito ay marahas, sunod-sunod, at tila umuuga ang buong katawan niya sa bawat pag-ubo. Nag-aalalang lumapit si Hiraya. "Ma'am Isla, ayos lang po ba kayo?" Nagulat si Isla nang makita siya. Mabilis itong tumango, pilit nang ngumingiti habang pinupunasan ang gilid ng kanyang labi. "Ayos lang ako, napuwing lang siguro." Ngunit bago pa man niya maitago, nakita ni Hiraya ang ginawa nito. Mabilis na binuksan ni Isla ang kanyang mamahaling handbag, kumuha ng isang maliit na bote ng gamot, at hindi lamang isa o dalawa, kundi isang dakok ng tableta ang isinubo nito at mabilis na nilunok ng walang tubig. Nagkatitigan sila. Sa mga mata ni Isla, nakita ni Hiraya hindi ang isang karibal, kundi ang isang babaeng pagod nang magpanggap na malakas. Isang saglit ng kahinaan, isang siwang sa perpektong maskara. Ang nakita niyang yon, kasama ng narinig niya kagabi, ang nagtulak kay Hiraya na gawin ang isang bagay na mapanganib. Kailangan niyang sabihin kay Dalisay, kailangan nitong malaman. Hinintay niya ang pagkakataong mag-isa si Dalisay sa kanyang study. Kumatok siya ng marahan bago pumasok. Nakita niya itong nakatayo sa harap ng malaking bintana, nakatalikod, nakatingin sa hardin kung saan naglalaro si Sinag. "Sir," panimula niya, ang boses ay nanginginig. May gusto po sana akong sabihin." Hindi ito lumingon. "Ano iyon, Hiraya?" Kagabi po, may narinig po ako," sabi niya. Pinipilit na buuin ang mga salita. "Narinig ko po si Senyora Imelda, kausap si Ma'am Isla. May binanggit po tungkol sa pera." Sa wakas ay humarap si Dalisay. Ang kanyang muka ay walang ekspresyon, ngunit ang mga mata ay nanlalamig. "At ano ang gusto mong iparating?" Hindi ko po alam, sir. Pero baka po hindi yun ang iniisip ninyo. Baka po may ibang dahilan." Isang mapait na tawa ang kumawala kay Dalisay. Isang tunog na walang bahid ng saya. "Ibang dahilan?" "Hiraya, naririnig mo ba ang sarili mo?" Lumapit ito sa kanya. Ang bawat hakbang ay may bigat. "Nagseselos ka ba? Ganoon ba yon? Naisip mo bang kapag siniraan mo sila sa akin, mas mapapalapit ka sa akin?" Ang mga salita ay tumama sa kanya na parang isang sampal. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Hindi po, sir. Hindi po sa ganoon." "Kung ganoon, ano?" tanong nito. Ang boses ay matigas. "Huwag mong subukang pumasok sa isang gulo na hindi mo naiintindihan. Manatili ka sa trabaho mo. Alagaan mo si Sinag. At iyon lang." Tumalikod itong muli. Isang malinaw na senyales na tapos na ang usapan. Naiwan si Hiraya na nakatayo roon. Ang puso ay durog. Hindi lang siya nito sinaktan. Hindi rin ito naniwala sa kanya. Para kay Dalisay, siya pa rin ang tagapag-alaga, ang tagalabas. Mapait siyang lumabas ng study at nagtungo sa hardin, ang tanging lugar sa mansyon kung saan siya nakakaramdam ng kapayapaan. Umupo siya sa ilalim ng puno, pinagmamasdan si Sinag na nag-iisa sa duyan. Ilang sandali pa, naramdaman niyang may tumabi sa kanya. Si Isla. Hindi sila nag-imikan ng matagal. Parehong nakatingin sa bata. "Nakikita ko kung paano kanya tinitingnan." "Si Sinag," sabi ni Isla
sa mahinang boses. Mahal ka niya. Hindi sumagot si Hiraya. Mabuting tao si Dalisay, patuloy ni Isla, na para bang nagsasalita sa sarili. Nasaktan lang siya ng sobra. Kaya siyang gawing manhid ng sakit. Tumingin ito kay Hiraya. Ang mga mata ay puno ng isang kakaibang kalinawan. Huwag mo siyang susukuan. Nagtatakang napatingin si Hiraya kay Isla. Bakit nito sinasabi ang mga ito? Alagaan mo si Sinag, sabi ni Isla. Ang boses ay halos pabulong na. At alagaan mo si Dalisay. Tumayo si Isla para umalis. Ngunit sa kanyang pagtayo, tila nawalan ito ng balanse. Nahilo ito at nabitawan ang kanyang handbag. Kumalat ang laman nito sa damuhan. Isang lipstick, isang suklay, ang susi ng kotse. Ma'am, ayos lang po kayo? Mabilis na lumapit si Hiraya para tulungan itong pulutin ang mga gamit. Aayos lang ako, sabi ni Isla, habang nagmamadaling inilalagay ang mga gamit pabalik sa bag. Nang matapos, mabilis itong naglakad paalis. Iniwan si Hiraya na nakaluhod pa rin sa damunan. Ngunit sa pagmamadali ni Isla, may isang bagay itong hindi napansin. Isang nakatuping puting papel na nahulog malapit sa ugat ng puno. Kinuha yon ni Hiraya, akmang tatawagin si Isla para isauli. Ngunit bago pa man niya maibuka ang kanyang bibig, nakikita niya ang logo na nakaimprenta sa itaas ng sulat. Isang kilalang ospital. At sa ilalim nito, ang mga salitang nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Department of Oncology. Nanigas si Hiraya sa kanyang kinauupuan. Alam niya kung ano ang ibig sabihin ng salitang yon. Cancer. Bigla, lahat ay nagkaroon ng kahulugan. Ang ubo, ang isang dako na gamot, ang kapaguran sa kanyang mga mata, ang halos pakiusap na alagaan niya ang mag-ama. Si Isla ay hindi bumalik para manggulo. Si Isla ay bumalik dahil malapit nang maubos ang kanyang oras at hawak ni Hiraya sa kanyang mga kamay ang katibayan ng isang katotohanang mas masakit at mas malagim pa kaysa sa isang simpleng pag-iwan. Ang mga salita ni Dalisay laban kay Hiraya ay parang lason na naiwan sa kanyang bibig. Habang nakatanaw siya sa bintana ng kanyang study, pinagmamasdan si Sinag at si Isla na nasa hardin. Si Isla na nakaupo sa isang silya, si Sinag na naglalaro ng may pag-aalinlangan sa di kalayuan. Isang matinding pagkakasala ang bumalot sa kanya. Nasaktan niya si Hiraya. Ang babaeng nagbalik ng nangiti sa kanyang anak. Ang babaeng nagbigay sa kanya ng pag-asa. At bakit? Dahil sa pagdududa? Dahil sa galit na dala ng nakaraan? Isang bahagi sa kanya ang nagsisigaw na maniwala kay Hiraya na may mali sa kwentong alam niya. Ngunit ang isa pang bahagi, ang bahaging nasugatan 5 taon na ang nakalipas ay nadudurog sa nakikita niyang kalagayan ni Isla. Ang babae ay payat na payat. Ang dating sigla sa mga mata nito ay napalitan ng isang malalim na kapaguran. May sakit ito. Halata iyon. At ang isiping sinigawan niya at pinagbintangan ng isang taong may karamdaman ay nagdulot ng hiya sa kanyang pagkatao. Nakakadurog ng puso, hindi ba? Isang boses ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Ang kanyang ina, si Imelda, ay pumasok sa study. May dalang isang maliit na kahon na yari sa kahoy. Tingnan mo siya, Dalisay, sabi nito. Tumabi sa kanya sa may bintana. Ano man ang kanyang naging pagkakamali, hindi niya deserve ang maging ganito. Hindi sumagot si Dalisay. Naaalala ko pa noong una mo siyang dinala rito. Patuloy ni Imelda. Ang boses ay puno ng malambing na nostalgia. Binuksan nito ang kahon. Sa loob, naroon ang mga alaala. Isang tuyong bulaklak ng rosas, mga litrato mula sa kanilang honeymoon sa Paris, isang sulat na isinulat ni Isla para sa kanya noong unang anibersaryo nila. Kay saya ninyo noon, ang buong bahay ay puno ng buhay. Kinuha ni Imelda ang isang litrato. Magkayakap sila ni Isla
Sa ilalim ng Eiffel Tower, mga ngiting abot tainga. Ang pag-ibig ay komplikado, anak. Minsan, nakakagawa tayo ng mga desisyon na pagsisisihan natin habang buhay. Ang bawat salita ng kanyang ina ay isang patak ng lason sa kanyang naguguluhang isipan. Pinapalabas nito na si Isla ay isang nagkamali na nagsisisi at siya, si Dalisay, ang malupit na hindi marunong magpatawad. Ang mga sinabi ni Hiraya tungkol sa pera ay unti-unting nabura, napalitan ng imahe ng isang kahabag-habag na si Isla. "Kausapin mo siya, Dalisay," sabi ni Imelda habang hinahaplos ang kanyang likod. "Hindi para sa'yo, kundi para sa kapayapaan ng kalooban mo, para makalaya ka na sa galit na yan." Alam ni Dalisay na tama ang kanyang ina. Kailangan nila ng isang pagtatapos. Kailangan niyang marinig mismo mula kay Isla ang lahat. Ang napili niyang lugar ay ang Kalinaw Cafe, isang tahimik na kapihan na malayo sa mata ng mga tao. Ironikong pinangalanan itong kapayapaan dahil wala ni katiting na kapayapaan sa pagitan nilang dalawa. Umupo sila sa isang sulok, isang tasang kape sa pagitan nila na tila isang pader. Matagal silang hindi nag-imikan. Bakit? Sa wakas ay tanong ni Dalisay, hindi na napigilan ang sarili. "Bakit ngayon ka lang bumalik, Isla?" Iniwas ni Isla ang tingin. "May mga bagay na kailangan akong ayusin." "Ayusin?" 5 taon, Isla. 5 taon kang hindi nagparamdam. Sabi niya, ang boses ay tumataas. Iniwan mo ang anak mo. Iniwan mo ako. Dahil ba sa pera? Ganoon lang ba kadali yon para sa'yo? Inaasahan niyang magpapaliwanag ito o makikipagtalo o iiyak. Ngunit wala. Tumingin lang ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng isang kalungkutang hindi niya maarok. "Hindi mo maiintindihan, Dali." Halos pabulong nitong sagot. "Kung ganoon, ipaintindi mo sa akin." Kit niya, ang pagtitimpi ay nawawala na. Hindi ito sumagot sa kanyang tanong. Sa halip, ang mga mata nito ay napuno ng luha. "Isang araw lang, Dali." Pagmamakaawa nito, ang boses ay basag. "Parang awa mo na. Ibigay mo sa akin si Sinag kahit isang araw lang. Hayaan mo akong maging ina niya, kahit sa huling pagkakataon." "Huling pagkakataon?" Kunot noon niyang tanong. "Anong ibig mong sabihin?" Umiling lang si Isla. Umiiyak na ng tahimik. "Please." Yun lang ang hinihiling ko. Ang pagmamakaawa nito, ang hindi nito pagtatanggol sa sarili, ang lalong nagpagulo sa kanya. Ang galit niya ay unti-unting napapalitan ng isang nakalilitong awa. Bakit hindi ito lumalaban? "Hindi ko alam, Isla. Hindi ko alam kung kaya ko." Hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin. Biglang nanlaki ang mga mata ni Isla. Ang kulay sa mukha nito ay biglang nawala. Hinawakan nito ang kanyang dibdib at isang mahinang ungol ang kumawala sa kanyang mga labi. Bago pa man makakilos si Dalisay, bumagsak ito mula sa kanyang upuan. Walang malay. "Isla!" Sigaw niya kasabay ng pagtakbo palapit. Ang mga tao sa kapihan ay nagkagulo. "Tawagin ninyo ang ambulansya." "Amantan, Tiroy." Ang mga pasilyo ng ospital ay malamig at amoy gamot. Pabalik-balik sa paglalakad si Dalisay sa labas ng emergency room. Ang isip ay blanko. Ang puso ay kumakabog ng malakas. Anong nangyayari? Isang simpleng pag-uusap lang dapat. Lumabas ang isang doktor. Ang mukha ay seryoso. "Mr. Valeriano?" "Ako nga po." "Kamusta na po siya, Doc?" "She's stable for now," sabi ng doktor. "Pero kailangan nating pag-usapan ang kondisyon niya. Matagal na ba ninyong alam?" "Alam ang alin?" Naguguluhang tanong ni Dalisay. Tiningnan siya ng doktor ng may pagtataka. "Ang sakit niya. Ang cancer niya." Natigilan si Dalisay. Ang buong mundo niya ay tila huminto sa pag-ikot. "Cancer?" Tumango ang doktor. Binuklat ang isang chart. "Lung cancer.
Stage 4. Base sa mga records na dala niya, matagal na niyang nilalabanan ito. Huminga ng malalim ang doktor bago ibigay ang huling hatol, mga salitang babasag sa natitirang piraso ng kanyang puso. I'm sorry, Mr. Valeriano. It's terminal. We're talking about months, maybe weeks. Napatitig lang si Dalisay sa doktor, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Ang mga huling salita ni Isla ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Kahit sa huling pagkakataon, hindi ito pag-arte, hindi ito panloloko. Ito ay isang pamamaalam. Para kay Dalisay, ang bawat pag-beep ng heart monitor sa tabi ng kama ni Isla ay isang martilyong paulit-ulit na pumupukpok sa kanyang sentido. Terminal, buwan, linggo. Ang mga salita ng doktor ay isang hatol na hindi lamang para kay Isla, kundi para na rin sa kanya. Isang hatol sa 5 taon ng maling galit, maling pagkamuhi, maling sakit. Pumasok siya sa pribadong silid. Si Isla ay nakahiga, napapalibutan ng puti, puting kumot, puting pader, puting ilaw. Ang kaputian ay lalong nagpatingkad sa kanyang pamumutla. Nagmulat ito ng mata nang maramdaman siya. Isang mahinang ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Bumalik ka, sabi nito. Ang boses ay halos hangin na lang. Umupo si Dalisay sa silyang katabi nito. Hindi niya alam kung saan magsisimula. Ang patawad ay tila kulang. Ang bakit ay tila huli na. Bakit hindi mo sinabi sa akin, Isla? Tanong niya. Ang boses ay basag. Ang sakit mo. Bakit mo itinago? Umiling si Isla. Hindi na mahalaga yon. Mahalaga. Giit niya. Hindi na napigilan ang emosyon. Mahalaga yon sa akin. Isang luha ang tumulo mula sa gilid ng mga mata ni Isla. Dahil ayokong kaawaan man ko. Ang gusto ko lang ay makita si Sinag. Habang nag-uusap sila, unti-unting lumabo ang paningin ni Isla. Tila may mga alaalang bumabalik sa kanya na hindi niya kontrolado. Nagsimula itong magsalita, ngunit hindi na para sa kanya. Para na ito sa isang multo mula sa nakaraan. Hindi ko ginusto. Dali. Maniwala ka. Bulong nito, ang mga mata ay nakatitig sa kisame. Ang nanay mo ang may plano ng lahat. Nanigas si Dalisay. Ang litrato. Patuloy nito, ang boses ay nagiging garalgal. May kasama akong ibang lalaki. Pero hindi totoo yon. Isang patibong. Para paniwalaan mo. Flashback. Isang marangyang sala. 5 taon na ang nakalipas. Isang mas batang Isla ang umiiyak sa harap ni Imelda Valeriano. Sa ibabaw ng mesa, nakakalat ang mga litratong nagpapakita sa kanya na may kasamang ibang lalaki. Wala akong ginagawang masama, sigaw ng nakababatang Isla. Hindi ko kilala ang lalaking yan. Gawa-gawa lang yan. Ngumiti si Imelda, isang ngiting kasing lamig ng yelo. Totoo man o hindi, walang maniniwala sa'yo. Pero, maniniwala sila rito. Inilapag niya ang isa pang sobre. Sa loob nito, mga dokumentong medikal. Ang babaeng ito ay buntis at handa siyang tumestigo na ang anak na dinadala niya ay anak din ng lalaking kasama mo sa litrato. Isang iskandalo, hindi ba? Kawawang Dalisay. Ang asawa niya, hindi lang nangangalo niya, nabuntis pa ng iba. Hindi ninyo magagawa sa akin to. Nanginginig na sabi ni Ila. Magagawa ko, sabi ni Imelda. Ang boses ay tila bakal. At gagawin ko, maliban na lang, kung aalis ka. Aalis ka ng tahimik. Kukunin mo ang perang ito. Itinulak niya ang isang tseke. At hinding-hindi ka na magpapakita. Isipin mo na lang, Isla. Inililigtas mo ang pangalan ni Dalisay. Inililigtas mo ang pangalan ng pamilyang ito mula sa kahihiyan. And flashback. Pinilit niya ako. Pagpapatuloy ni Isla sa kasalukuyan,
Ang bawat salita ay tila isang punyal na sumasaksak sa puso ni Dalisay. Ang pera, tinanggap ko para ilayo ka sa iskandalo, para protektahan ka. Ang bawat salita ni Isla ay isang piraso ng basag na salamin na sumusugat sa bawat pulgada ng pagkatao ni Dalisay. Ang pundasyon ng kanyang galit, ang haligi ng kanyang pagkamuhi sa loob ng 5 taon, ay gumuho sa isang iglap. Hindi siya iniwan, pinalayas siya. At ang gumawa noon, ang sarili niyang ina. Ang mundo ni Dalisay ay gumuho. Ang hangin ay tila nawala sa silid. Ang bawat pag-beep ng monitor ay isang paalala ng bawat kasinungalingang pinaniwalaan niya. Habang ang katotohanan ay winawasak si Dalisay sa ospital, isang ibang uri ng pagkasira ang nagaganap sa Villa Esperanza. Hawak-hawak ni Hiraya ang piraso ng papel mula sa ospital. Sa loob ng ilang oras, pinilit niyang paniwalain ang sarili na baka nagkakamali lang siya. Ngunit ang bawat piraso ng ebidensya, ang pag-ubo, ang gamot, ang pamamaalam ni Isla ay tumuturo sa iisang masakit na katotohanan. At sa katotohanan yon, naintindihan niya ang lahat. Ang pagbabalik ni Isla ay hindi isang banta. Ito ay isang desperadong pakiusap. At siya? Ano ang ginawa niya? Sinubukan niyang magsumbong kay Dalisay na lalo lamang nagpagulo sa sitwasyon. Ang kanyang presensya sa bahay na ito ay nagiging isang hadlang sa huling kahilingan ng isang ina. Naramdaman niya ang isang matinding hiya, isang matinding kirot. Hindi na tungkol sa kanya ito. Hindi tungkol sa namumuong pag-ibig nila ni Dalisay. Ito ay tungkol sa isang ina at sa kanyang anak at kailangan niyang umalis sa kanilang daraanan. Pumunta siya sa silid ni Sinag. Ang bata ay gising, naglalaro ng kanyang mga laruan. Lumuhod si Hiraya sa harap nito at sa huling pagkakataon, niyakap niya ito ng mahigpit. Hinalikan niya ang buhok nito na amoy araw. Paalam Sinag ko, bulong niya. Pinipigilan ang kanyang mga hikbi. Tandaan mo, mahal na mahal ka ni Ate Hira, ha? Kumuha siya ng isang piraso ng papel at nagsulat ng isang maikling liham, hindi para kay Dalisay. Hindi niya kayang harapin ito, para kay Sinag. Sinag, aalis muna si Ate Hira, pero huwag kang mag-alala, palagi kang nasa puso ko. Maging mabait ka, ha? Mahal kita. Inilagay niya ang sulat sa tabi ng unan ng bata. Pagkatapos, nang walang lingon-likod, tinungo niya ang kanyang silid. Sa loob ng ilang minuto, ang kanyang mga gamit ay muling nakasiksik sa kanyang lumang bag. Walang ingay, walang paalam. Dahan-dahan siyang lumabas ng mansyon, tulad ng isang magnanakaw sa gabi. Ninanakaw ang sarili mula sa isang buhay na hindi naman talaga para sa kanya. Pagkatapos ng ilang oras sa ospital, nang medyo kumalma na si Isla, nagpaalam si Dalisay. Kailangan niyang umuwi. Kailangan niyang harapin ang kanyang ina. At kailangan niyang makita si Hiraya. Kailangan niyang humingi ng tawad. Kailangan niyang sabihin dito na tama. Ito nananiwala na siya. Isang nakakabinging katahimikan ang sumalubong sa kanya pagpasok niya sa mansyon. Mas mabigat. Mas madilim. Hiraya? Tawag niya. Ngunit walang sumagot. Umakyat siya sa hagdan, 2 baitang sa bawat hakbang. Una niyang tinungo ang silid ni Sinag. Nakita niya ang kanyang anak na nakaupo sa sahig, yakap-yakap ang unan nito. At sa tabi nito, ang isang nakatuping papel. Kinabahan siya. Kinuha niya ang sulat at binasa ito. Ang simple at tapat na mga salita ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Aalis muna si Ate Hira. Hindi pwede. Kumaripas siya ng takbo papunta sa silid ni Hiraya sa kabilang dulo ng pasilyo. Binuksan niya ang pinto ng walang katok. Ang silid ay malinis, maayos, at walang laman. Ang aparador ay bukas, nagpapakita ng kawalan. Ang personal na mga gamit sa mesa ay wala na. Ang tanging naiwan ay ang amoy ng sabon na gamit nito
at ang hugis ng isang buhay na minsang naroon. Umikot siya, ang pag-asa ay mabilis na nauubos. Bumalik siya sa silid ni Sinag. Tiningnan ang bawat sulok. Wala. Nasa gitna siya ng pasilyo nang bumalik ang lahat sa kanya. Ang pagtataboy niya kay Hiraya sa study, ang pagbabaliwala niya sa babala nito, ang pagbulag-bulagan niya sa katotohanan dahil sa sarili niyang sakit. At ngayon, nawala na ito. Tinaboy niya ang babaeng nagbalik ng ilaw sa kanyang buhay para lamang malaman na ang babaeng inakala niyang dahilan ng kadiliman ay isa ring biktima. Nawala na niya ang lahat. Ang babaeng minahal niya noon at ang babaeng minamahal niya ngayon. Napaluhod si Dalisay sa gitna ng silid ni Hiraya. Sa sahig na dati tinatapakan nito. Hawak-hawak ang sulat para kay Sinag, isang pirasong papel na naglalaman ng pinakapayak ngunit pinakamasakit na pamamaalam. Isang tunog ang kumawala sa kanyang lalamunan. Hindi isang sigaw, kundi isang ungol ng sukdulang sakit at pagsisisi. Ang makapangyarihang CEO, ang lalaking kayang kontrolin, ang paggalaw ng milyon-milyong piso, ay heto't walang kapangyarihan sa harap ng sarili niyang pagkakamali. Ang bawat sulok ng tahimik na silid ay tila sumisigaw sa kanya. Ipinapamukha ang kanyang pagkukulang, ang kanyang pagkabulag. Pinaniwalaan niya ang isang kasinungalingan sa loob ng 5 taon. At nang dumating ang katotohanan sa anyo ng isang simpleng babae, itinaboy niya ito. Pinakawalan niya ang tanging liwanag na pumasok sa madilim niyang mundo. At ngayon, naiwan siyang mag-isa sa gitna ng mga guho ng kasinungalingang itinayo ng sarili niyang ina at ng mga pagkakamaling siya mismo ang gumawa. Ang gabi ay lumipas na parang isang lagnat na puno ng masasamang panaginip. Ngunit nang sumikat ang araw, ang nag-aalab na galit at pighati sa dibdib ni Dalisay Valeriano ay napalitan ng isang malamig at matigas na determinasyon. Wala nang luha, wala nang pagsisisi, tanging isang malinaw na landas na kailangan niyang tahakin. Bago harapin ang demonyo sa kanyang sariling pamamahay, mayroon muna siyang kailangang gawin. Isang pangakong kailangan niyang tuparin. Maingat niyang dinala si Sinag sa ospital. Sa isang pribadong silid na pinalamutian ng mga lobo at mga laruan na ipinabili niya, naganap ang isang tagpong kapwa, maganda at napakasakit. Pinanood ni Dalisay mula sa isang sulok habang dahan-dahang nilapitan ni Sinag ang kama kung saan nakahiga si Isla. Ang babae ay mukhang pagod na pagod. Ngunit nang makita nito ang bata, isang liwanag ang biglang bumuhay sa kanyang mga mata. Sinag, "Anak ko," halos pabulong na sabi ni Isla. Itinaas ang isang nanginginig na kamay. Nag-aalangan man sa simula, lumapit si Sinag. Hinawakan nito ang kamay ng ina na hindi niya nakilala. Hinaplos ni Ila ang pisngi ng bata. Ang buhok nito, kinakabisado ang bawat detalye ng mukhang matagal niyang pinangarap na makita. Walang maraming salita. Tanging mga luha, mga haplos, at mga pabulong na salita ng pagmamahal. "Kamukha mo ang papa mo," sabi ni Isla, kasabay ng isang mahinang tawa na nauwi sa isang ubo. "Pero sana makuha mo ang puso ko." Inilabas ni Isla ang isang maliit na kwintas mula sa ilalim ng kanyang unan. Mayroon itong palawit na hugis araw. Dahan-dahan niya itong isinuot sa leeg ni Sinag. "Para yan sa'yo, mahal ko," bulong niya. "Para kahit saan ka magpunta, palagi mong dala ang isang sinag ng pagmamahal ni Mama." Niyakap ng bata si Isla. Sa mga sandaling iyon, pinanood ni Dalisay ang kanyang anak na nagkakaroon ng isang alaala, isang maikli, ngunit tunay na alaala ng kanyang ina. At habang masakit, alam niyang ito ang tamang gawin. Ito ang huling regalo na maibibigay niya kay Isla. Ito ang unang hakbang para itama ang lahat ng kanyang pagkakamali. Ang biyahe pabalik sa Villa Esperanza ay mabigat. Pagpasok niya sa malaking pinto,
Ang bawat muwebles, bawat larawan sa dingding ay tila sumisigaw ng kasinungalingan. Naabutan niya ang kanyang ina sa sala, nagbabasa ng isang magasin na para bang isa lamang ordinaryong araw. "Kumusta ang pagbisita ninyo?" tanong ni Imelda. Hindi man lang inaangat ang tingin mula sa kanyang binabasa. Hindi sumagot si Dalisay. Sa halip, lumapit siya sa isang cabinet at kinuha ang isang bote ng mamahaling alak at isang baso. Ngunit hindi niya ito ininuman. Dinala niya ito sa harap ng kanyang ina at marahas na ibinuhos ang laman nito sa sahig, sa ibabaw mismo ng napakamahal na Persian rug. Nagulat na napatingin si Imelda. "Dalisay, ano ang ginagawa mo? Nababaliw ka na ba?" "Ngayon niyo lang napansin, ma," sabi ni Dalisay. Ang boses ay kalmado sa isang paraang nakakatakot. 5 taon na akong baliw. Baliw sa galit. Baliw sa pagkamuhi. Isang kabaliwan na kayo mismo ang lumikha. Tumayo si Imelda. Ang maskara ng pagiging mahinahon ay unti-unting nababasag. "Hindi ko alam ang sinasabi mo." "Talaga?" Isang ngising walang saya ang gumuhit sa labi ni Dalisay. "Kung ganoon, hayaan ninyong ipaalala ko sa inyo. Mga litrato, isang peking buntis, isang malaking halaga ng pera, isang nasirang buhay. Nagbabalik na ba sa alaala ninyo, ma?" Ang kulay sa mukha ni Imelda ay biglang nawala. Sa unang pagkakataon sa buong buhay ni Dalisay, nakita niya ang takot sa mga mata ng kanyang ina. "Sinabi niya sa'yo," sabi nito. Hindi isang tanong, kundi isang mapait na pag-amin. "Lahat," sagot ni Dalisay. "Sinira ninyo ang buhay niya, sinira ninyo ang buhay ko, at muntik niyo nang sirain ang buhay ng apo ninyo. Para saan? Para sa pangalan? Para sa reputasyon? Para sa'yo," sigaw ni Imelda. Ang boses ay puno ng desperation. "Ginawa ko ang lahat ng iyon para protektahan ka. Hindi siya karapat-dapat sa'yo. At lalong hindi karapat-dapat ang babaeng yon. Ang probinsyanang yon na masahol pa sa isang ahas. Huwag ninyong babanggitin ang pangalan niya." Angil ni Dalisay. Ang kalmadong boses ay napalitan ng isang kulog. "Ang babaeng tinatawag ninyong ahas, ang nag-iisang taong nagdala ng katotohanan at pagmamahal sa bahay na ito. Isang bagay na hindi ninyo kailanman naibigay." "Walang utang na loob," ganti ni Imelda. "Pinalaki kita. Ibinibinigay ko sa iyo ang lahat. Binigyan ninyo ako ng kayamanan. Oo," sabi ni Dalisay. Ang bawat salita ay tila isang hatol. "Pero tinuruan ninyo akong maging manhid. Tinuruan ninyo akong magduda sa pag-ibig. Ginawa ninyo akong isang bilanggo sa sarili kong buhay, sa sarili kong mansyon." Lumakad siya palapit sa kanyang ina. Ang mga mata ay nag-aapoy. "Tapos na ako, ma. Tapos na akong maging sunod-sunuran sa mga plano ninyo. Tapos na akong maging Valeriano sa paraang gusto ninyo." Huminga siya ng malalim. Inihahanda ang sarili para sa huling mga salita na babago sa lahat. "Mula sa araw na ito, hindi na ako titira sa ilalim ng bubong na ito. Mula sa araw na ito, wala na kayong anak na nang nagngangalang Dalisay." Kinuha niya ang kamay ni Sinag na tahimik na nakatayo sa isang sulok. "At wala na kayong apo. Aalis kami at hahanapin namin ang sarili naming pamilya. Isang pamilyang binuo sa pagmamahal, hindi sa kasinungalingan." Tumalikod si Dalisay. Hila-hila ang kanyang anak. "Dalisay, bumalik ka rito." Sigaw ni Imelda. Ang boses ay puno ng gulat at hindi paniniwala. "Saan ka pupunta? Anong gagawin mo?" Huminto si Dalisay sa may pintuan, ngunit hindi na siya lumingon. "Pupunta ako sa lugar kung saan ako dapat naroon noon pa. Hahanapin ko siya." At sa mga salitang yon, lumabas si Dalisay Valeriano mula sa Villa Esperanza kasama ang kanyang anak. Iniwan niya ang kayamanan, ang kapangyarihan, at ang ina
na sumira sa kanya. Iniwan niya ang lahat. Dala lamang ang isang punit na puso at isang maliit na sinag ng pag-asa. Ang kanyang destinasyon, isang maliit at malayong lugar na tinatawag na Baryo Mahinahon. Sa Baryo Mahinahon, ang oras ay tila mas mabagal. Ang hangin ay amoy lupa at sariwang halaman, hindi amoy aircon at mamahaling pabango. Ang ingay ay hindi mula sa mga sasakyan, kundi mula sa huni ng mga ibon at sa tawanan ng mga batang naghahabulan sa maalikabok na daan. Dito, sa yakap ng simpleng buhay, sinubukan ni Hiraya na paghilumin ang kanyang sarili. Ngunit ang kapayapaan ng baryo ay hindi sapat para patahimikin ang bagyo sa kanyang puso. Bawat umaga, gumigising siya na dala ang bigat ng mga alaala. Bawat gabi, natutulog siyang yakap-yakap ang guhit ni Sinag, isang pirasong papel na nagpapaalala sa kanya ng isang pamilyang saglit niyang naramdamang kanya rin. "Anak, ayos ka lang ba talaga?" Tanong ng kanyang ina isang umaga, habang tinutulungan niya itong magdilig ng mga gulay sa kanilang bakuran. Mula nang bumalik ka, parang wala ka sa sarili mo. Malalim ang iniisip mo. Pilit nang ngumiti si Hiraya. "Pagod lang po siguro, ne?" Ngunit alam ng kanyang ama at ina na higit pa roon ang dahilan. Nakikita nila ang biglaang pagpatak ng kanyang mga luha habang naghuhugas siya ng pinggan o ang pagkatulala niya habang nakatingin sa malayo. Ang anak nilang umalis na puno ng pag-asa ay bumalik na wasak ang puso. At bilang mga magulang, wala silang magawa, kundi ang maghintay at magbantay. Isang hapon, habang nagwawalis si Hiraya sa harap ng kanilang munting bahay, isang tunog ang pumukaw sa atensyon ng buong baryo. Isang tunog na hindi pangkaraniwan sa kanilang lugar. Ang ugong ng isang mamahaling makina. Mula sa dulo ng daan, dahan-dahang pumasok ang isang makintab at itim na kotse. Isang sasakyang tila naligaw mula sa ibang planeta. Ang mga naglalarong bata ay napatigil. Ang mga matatandang nagkukwentuhan sa tindahan ay napalingon. Lahat ng mata ay nakatuon sa sasakyang yon habang humihinto ito sa mismong tapat ng bahay nila. Nabitawan ni Hiraya ang hawak niyang walis. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok na parang tambol. Hindi maari. Bumukas ang pinto ng kotse at mula roon, lumabas ang isang lalaking nakasuot ng isang perpektong plansadong itim na suit. Ang sapatos nito ay gawa sa katad at kumikinang kahit panalalatagan na ito ngayon ng alikabok ng kanilang baryo. Si Dalisay Valeriano, nakatayo siya roon, mukhang dayuhan at hindi bagay sa paligid. Ang mga mata ay nakatuon lamang kay Hiraya. Sa tabi niya, hawak ang kanyang kamay, ay si Sinag. Lumabas ang tatay at nanay ni Hiraya, nagtataka sa kung sino ang kanilang bisita. "Hiraya, sino siya?" tanong ng kanyang ama. Ang boses ay may bahid ng pagdududa. Bago pa man makasagot si Hiraya, nagsalita si Dalisay. "Magandang hapon po," sabi nito. Ang boses ay magalang ngunit puno ng kaba. "Ako po si Dalisay Valeriano." Ang pangalan ay sapat na. Nakita ng mga magulang ni Hiraya ang sakit sa mukha ng kanilang anak. Agad na bumangon ang pader sa pagitan nila at ng estranghero. "Anong kailangan ng isang Valeriano sa aming baryo?" Matigas na tanong ng ama ni Hiraya, humakbang paharap para protektahan ang kanyang anak. "Nandito po ako, para kay Hiraya," sagot ni Dalisay. Ang mga mata ay hindi inaalis sa dalaga. "Wala na siyang kailangan sa inyo," sabi ng ama nito. "Tapos na ang kontrata niya." "Hindi po ito tungkol sa trabaho," pagpupumilit ni Dalisay. "Personal po ito." Sa mga sandaling iyon, ang galit at sakit na tinatago ni Hiraya ay sumabog. "Umalis ka na," sabi niya.
Ang boses ay nanginginig. Wala tayong dapat pag-usapan. Hira, pakiusap. Umalis na kayo. Sigaw niya. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Saktan niyo na ako. Wag lang sa harap ng pamilya ko. Ngunit hindi natinag si Dalisay. Tumingin siya sa mga magulang ni Hiraya. Ang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Alam ko pong wala akong karapatan. Alam kong nasaktan ko ang anak ninyo. Pero parang awa niyo na. Hayaan niyo lang po akong makausap siya. Kahit 5 minuto lang. Nagkatinginan ng mag-asawa. Sa huli, ang ina ni Hiraya ang bumasag sa tensyon. Hayaan mo na, Lino. Sabi nito sa kanyang asawa. Hayaan mong mag-usap sila para matapos na. Pabepa ko, ang ilog sa likod ng kanilang baryo, ang kanilang naging tagpuan. Ito ang lugar kung saan madalas magpunta si Hiraya para mapag-isa. Ang mahinang agos ng tubig at ang mga kawayang sumasayaw sa hangin ang nagsilbing saksi sa kanilang paghaharap. Matagal silang hindi nagsalita. Si Hiraya ay nakatayo sa tabi ng pampang, nakatalikod. Si Dalisay ay nasa likuran niya, ilang hakbang ang layo. Bakit ka nandito, Dalisay? Sa wakas ay tanong ni Hiraya, hindi lumilingon. Para humingi ng tawad, sagot nito sa mahinang boses. Pero alam kong hindi sapat ang salitang yon. Tama ka. Mapait na sagot ni Hiraya. Hindi sapat. Huminga ng malalim si Dalisay. Ito na ang sandali. Walang pagtatago. Walang palusot. Tanging katotohanan. Mali ako, Hiraya. Panimula niya. Mali ako sa lahat ng bagay. Sa pagtataboy sa'yo. Sa hindi paniniwala sa'yo sa pagiging bulag. Nagsimula siyang magkwento. Ikinuwento niya ang lahat. Ang nalaman niya sa ospital. Ang totoong kwento ni Isla. Ang kasinungalingan ng kanyang ina. Ang 5 taon ng galit na nakabase pala sa isang patibong. Habang nagsasalita siya, ang boses niya ay nababasag. Ang pader ng pagiging isang CEO ay tuluyan ng gumuho, inilalantad, ang isang lalaking sugatan at nagsisisi. Nang matapos siya, ang tanging maririnig ay ang agos ng ilog at ang mga hikbi na hindi na napigilan ni Hiraya. Dahan-dahan itong humarap sa kanya. Ang mukha ay basang-basa ng luha. Naaawa ako kay Isla, sabi nito. At naaawa ako sa'yo. Pero paano naman ako, Dalisay? Saan ako sa lahat ng yan? Ginawa mo akong tanga. Alam ko, sabi ni Dalisay, ang sarili niyang mga mata ay namumuo na rin sa luha. At iyon ang kasalanan na hindi ko mapapatawad sa sarili ko. Dahan-dahan siyang lumapit kay Hiraya. Ngunit sa halip na hawakan ito o yakapin, isang bagay na hindi inaasahan ang ginawa niya. Lumuhod siya. Sa harap ni Hiraya sa mamasa-masang lupa sa tabi ng ilog, lumuhod si Dalisay Valeriano. Ang mamahalin niyang pantalon ay nabahiran ng putik. Hindi ako lumuluhod para mag-propose. Mabilis niyang sabi. Ang boses ay basag. Lumuluhod ako para magmakaawa. Tumingin siya sa mga mata ni Hiraya. Ang lahat ng pagmamataas ay wala na. Hindi ko hinihiling na patawarin mo ang katangahan ko, Hiraya. Ang hinihiling ko lang ay isang pagkakataon. Isang pagkakataon na magsimulang muli. Sa tamang paraan. Isang pagkakataon para patunayan sa'yo na kaya kong maging lalaking nararapat para sa'yo. Nakatitig lamang si Hiraya sa kanya habang patuloy na dumadaloy ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Ang lalaking minahal niya at kinasuklaman ay nakaluhod sa kanyang harapan. Isinusuko ang lahat. Ang kanyang puso ay nagtatalo. Ang sakit ay nariyan pa, sariwa at malalim. Ngunit sa ilalim ng sakit, may isang bagay na tumitibok pa rin, ang pag-ibig na pilit niyang pinapatay. Mananatili ba itong isang alaala? O bibigyan niya ito ng pagkakataong mamukadkad muli? Nakatitig si Hiraya sa lalaking nakaluhod sa kanyang harapan. Ang putik sa mamahaling pantalon ni Dalisay Valeriano
ay tila isang simbolo. Ang pag-iwan nito sa Marangya, ngunit maruming mundo para lamang abutin siya. Ang sakit sa kanyang puso ay naroon pa. Isang sugat na hindi basta-basta maghihilom. Ngunit sa ilalim ng sakit, naroon ang isang katotohanang hindi niya kayang itanggi. Mahal pa rin niya ito. Huminga siya ng malalim. Ang hangin ng baryo, mahinahon ang nagbibigay sa kanya ng lakas. "Tumayo ka, Dalisay," sabi niya sa mahinang boses. Agad na tumayo si Dalisay. Ang mga mata ay puno ng nag-aalalang pag-asa. Hindi agad-agad. Pag-amin ni Hiraya, ang bawat salita ay maingat na pinipili. Marami ang nasira. Marami ang kailangang ayusin. Hindi ko maipapangako na magiging madali. Tumingin siya sa mga mata nito. Ipinapakita ang lahat ng kanyang takot at pag-aalinlangan. Pero susubukan natin. Ang salitang susubukan ay sapat na. Para kay Dalisay, ang salitang iyon ay mas matamis pa kaysa sa pinakamahalagang kontratang napirmahan niya. Isang maliit na siwang ng liwanag. At para sa liwanag na iyon, handa siyang gawin ang lahat. Ang mga sumunod na araw sa Baryo Mahinahon ay naging isang pagsubok para kay Dalisay. Ipinakita niya sa pamilya ni Hiraya at sa kanyang sarili na seryoso siya. Hindi sa pamamagitan ng pera o mga pangako, kundi sa pamamagitan ng gawa. Isang umaga, nasira ang bubong ng kusina ng mga De Leon. Agad na nagpresinta ang ama ni Hiraya na akyatin ito. Ngunit bago pa man niya makuha ang hagdan, nagsalita si Dalisay. "Ako na po," sabi nito. Nagkatinginan ng lahat. Si Dalisay, na ang mga kamay ay sanay lamang sa paghawak ng ballpen at laptop, ay umakyat sa bubong. Sa ilalim ng tirik na araw, natuto siyang magpukpok ng pako, mag-ayos ng yero. Mula sa ibaba, pinanood siya ni Hiraya. Nakita niya ang paninibago sa mga kamay nito, ang mga paltos na nagsisimulang mabuo. Nakita niya ang pawis na tumutulo sa noo nito. Ngunit wala siyang narinig na reklamo. Tanging determinasyon. Sa hapon, isinama siya ng ama ni Hiraya sa bukid. Doon, sa gitna ng putikan, natuto si Dalisay na mag-araro. Ang kanyang itim na sapatos ay napalitan ng tsinelas. Ang kanyang suit ay napalitan ng isang lumang kamiseta. Ang bawat hakbang sa malagkit na lupa ay isang paalala ng mundong malayo sa kinagisnan niya, isang mundong mas totoo. "Mukhang seryoso talaga ang Valerianong yan sa'yo, anak," sabi ng ina ni Hiraya isang gabi habang naghahapunan sila. Ang pakikitungo ng pamilya nito kay Dalisay ay unti-unti nang lumalambot. Ngumiti lang si Hiraya. Ang tunay na pagbabago ay hindi niya nakikita sa mga gawa nito sa araw, kundi sa mga pag-uusap nila sa gabi. Kapag tulog na ang lahat, umuupo sila sa labas ng munting bahay, sa ilalim ng langit na puno ng libu-libong bituin, isang tanawing hindi kailanman makikita sa syudad. Doon sa katahimikan ng gabi, dahan-dahan nilang itinayo muli ang pundasyon ng kanilang tiwala. "Iniisip ko palang na nasigawan kita, na hindi ako naniwala sa'yo. Parang gusto kong saktan ang sarili ko," pag-amin ni Dalisay isang gabi. "Patawarin mo sana ako sa naging kahinaan ko, Hira." "Pareho lang tayong nasaktan, Dalisay," sagot ni Hiraya. "Ikaw, ng nakaraan. Ako, ng kasalukuyan. Ang mahalaga, natututo tayo. Doon nila tunay na naintindihan ang isa't isa. Ang bawat isa ay may dalang sariling sugat. At sa Baryo Mahinahon, sa ilalim ng mga bituin, sinimulan nilang paghilumin ang mga sugat na yon ng magkasama. Isang linggo ang lumipas. Isang hapon, habang naglalaro si Sinag kasama ang mga bata sa baryo. Tumunog ang telepono ni Dalisay. Isang tawag mula sa ospital. Matapos ang tawag, nakita ni Hiraya ang pagbabago sa mukha ni Dalisay. Walang luha, ngunit may isang malalim na kalungkutan.
Lumapit siya rito. Wala na siya, Hira, sabi ni Dalisay sa mahinang boses. Pumanaw na si Isla. Nang gabing iyon, walang nagsalita tungkol sa nangyari. Ngunit nang magtakip silim, isinama ni Dalisay sina Hiraya at Sinag sa isang burol na malapit sa ilog. May dala siyang isang parol na gawa sa papel. Para saan yan, Papa? Tanong ni Sinag. Para sa mama mo, sagot ni Dalisay. Magpapaalam tayo sa kanya. Sinindihan niya ang munting kandila sa loob ng parol. Sa tulong ni Hiraya, dahan-dahan nilang binitawan ito. Pinanood nilang tatlo ang unti-unting pag-angat ng parol. Isang munting ilaw na naglalakbay pa itaas, patungo sa mga bituin. Isang tahimik na pamamaalam, isang simbolo ng pagpapalaya. Habang nakatingin sila sa papalayong ilaw, hinawakan ni Dalisay ang kamay ni Hiraya. Sa kabilang kamay naman nito ay mahigpit na nakakapit si Sinag. Sa ilalim ng kalmadong langit ng probinsya, sa gitna ng 2 taong pinakamamahal niya, naramdaman ni Dalisay ang isang uri ng kapayapaan. Ang nakaraan ay tapos na. Ang kasalanan ay napatawad na. Ang natitira na lamang ay ang ngayon at ang bukas. Tumingin si Sinag sa papalayong parol. Pagkatapos ay kay Hiraya at pagkatapos ay sa kanyang ama. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nang tuluyan ng maging isang munting bituin ang parol sa kalangitan, lumingon si Dalisay kay Hiraya. Ang mga mata nito ay seryoso, ngunit may kislap ng pananabik. Hira, sabi nito. Ang boses ay puno ng isang bagong sigla. Oras na para umuwi. Pero bago yon, may sorpresa ako para sa'yo. Kumunot ang noo ni Hiraya. Umuwi? Saan? Ang isiping bumalik sa Villa Esperanza ay nagdulot ng isang pamilyar na kaba sa kanyang dibdib. Isang makahulugang ngiti ang sagot ni Dalisay. Hindi sa mansyon. Uuwi tayo sa isang lugar na matatawag nating atin. Hinawakan niya ng mas mahigpit ang kamay ni Hiraya. Halika na. Ipakikita ko sa'yo. Siya na. Ang biyahe pabalik sa syudad ay puno ng mga tanong na hindi kayang bigkasin ni Hiraya. Bawat kilometrong inilalayo nila sa baryo Mahinahon ay 1 kilometrong nagpapabigat sa kanyang dibdib. Minamahal niya ang baryo, ngunit alam niyang hindi iyon ang mundo ni Dalisay. At habang papalapit sila sa pamilyar na mga gusali at malalawak na kalsada, isang pamilyar na takot ang muling gumapang sa kanyang puso. Babalik sila. Babalik sila sa mundo ng mga Valeriano. Pinagmasdan niya si Dalisay na seryosong nagmamaneho. Ang mga kamay nito, na kamakailan lang ay puno ng paltos at putik, ay malinis na muli at nakahawak sa manibela. Ang suot nitong damit ay simple lang, hindi na ang mamahaling suit, ngunit ang aura ng kapangyarihan ay naroon pa rin. Natatakot ka ba? Biglang tanong ni Dalisay, na tila nababasa ang kanyang isipan. Hindi agad nakasagot si Hiraya. Tumango na lang siya. Huwag kang mag-alala, sabi nito. Inabot ang isang kamay para hawakan ang sa kanya. Hindi tayo babalik doon, hindi na kailanman. Nagtaka si Hiraya sa sinabi nito. Ngunit bago pa siya makapagtanong, lumiko ang kotse sa isang direksyon na hindi pamilyar sa kanya. Hindi ito ang daan papunta sa Marangyang subdibisyon kung nasaan ang Villa Esperanza. Ito ay isang mas tahimik na lugar, puno ng mga puno sa gilid ng daan at mga bahay na magaganda, ngunit hindi sumisigaw ng kayamanan. Mga bahay na mukhang tahanan. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang puting gate na yari sa kahoy. Sa likod nito, isang bahay na may 2 palapag ang nakatayo. Simple ang disenyo nito, napapalibutan ng isang hardin na puno ng mga bulaklak. Hindi ito isang palasyo. Isa itong bahay na pinangarap niyang magkaroon balang araw. Nasaan tayo? Nagtatakang tanong ni Hiraya. Ngumiti lang si Dalisay. Nandito na tayo. Bumaba sila ng kotse. Habang binubuksan ni Dalisay ang gate, ang unang napansin ni Hiraya sa hardin
ay isang bagay na nagpatigil sa kanyang paghinga. Isang duyan. Isang simpleng duyan na nakasabit sa isang malaking puno ng mangga, katulad ng duyan sa Villa Esperanza, kung saan una niyang nakita si Sinag. "Dalisay, ano to?" tanong niya. Ang boses ay nanginginig sa halo-halong emosyon. Ilang linggo na ang nakalipas, panimula ni Dalisay. Bago pa man ang lahat ng gulo, nagpasya na ako. Ibinenta ko ang karamihan sa shares ko sa kumpanya. Ibinenta ko ang mga ari-ariang hindi naman talaga natin kailangan. Pinutol ko na ang ugnayan ko sa imperyong itinayo ng aking ina. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng isang katapatan na tumatagos sa kanyang kaluluwa. Hindi ito ang Villa Esperanza, Hira. Hindi ito isang palasyo. Simple lang to. Pero ito ang sa atin. Bago pa man makasagot si Hiraya, bumukas ang pinto ng bahay. Isang maliit na figura, ang mabilis na tumakbo palabas. Ang mga paa nito ay mabilis na tumatakbo sa malambot na damuhan. "Papa!" sigaw ni Sinag, ngunit hindi kay Dalisay ito dumiretso. Tumakbo ito palapit kay Hiraya. Ang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Ang mga braso ay nakaunat. At sumigaw ito ng isang salita. Isang salitang nagpaguho sa lahat ng natitirang pader sa puso ni Hiraya. Isang salitang nagbigay kahulugan sa lahat ng kanyang sakit at pagtitiis. "Nanay!" Napatakip si Hiraya sa kanyang bibig. Ang mga luha ay malayang bumuhos mula sa kanyang mga mata. Lumuhod siya at sinalubong ang yakap ng bata. Ang higpit ng yakap ni Sinag, ang init ng munting katawan nito, ang salitang matagal na niyang pinangarap na marinig. Ito na ang kanyang gantimpala. "O Sinag ko!" higbi niya habang hinahalikan ang buhok ng bata. Nandito na si nanay. Lumapit si Dalisay sa kanila. Lumuhod din ito para magpantay-pantay sila. Pinunasan nito ang mga luha sa pisngi ni Hiraya gamit ang kanyang hinlalaki. "May kulang pa," sabi ni Dalisay sa malumanay na boses. Mula sa kanyang bulsa, may kinuha itong isang maliit na kahon. Binuksan niya ito. Sa loob, isang simpleng singsing na may isang maliit na diamante ang kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. "Hiraya de Leon," sabi ni Dalisay, ang boses ay nanginginig sa emosyon. "Hindi ko maibibigay sa iyo ang isang imperyo, pero maibibigay ko sa iyo ang isang pamilya, isang tahanan, ang buong puso ko." Huminga ito ng malalim. Ang mga mata ay hindi inaalis sa kanya. "Will you marry me, Hiraya? Will you build a home with us?" Tumingin si Hiraya mula sa nagniningning na mga mata ni Dalisay patungo sa nag-aabang na mukha ni Sinag. Ang dalawang lalaking bumuo sa kanyang puso. Hindi niya kailangan ng mga salita. Dahan-dahan siyang tumango habang patuloy na dumadaloy ang mga luha sa kanyang pisngi. Ngunit ngayon, ito ay mga luha na ng purong kaligayahan. Isinuot ni Dalisay ang singsing sa kanyang daliri. Perpekto. At doon, sa hardin ng kanilang bagong simula, sa ilalim ng puno ng mangga, sa tabi ng duyan ng kanilang pag-asa, magkayakap silang tatlo. Si Dalisay, ang lalaking natutong magmahal muli. Si Sinag, ang batang muling natutong ngumiti. At si Hiraya, ang babaeng nagpatunay na ang tunay na pag-ibig ay hindi nakikita sa yaman, kundi sa isang tahanang puno ng pagmamahal. Ang pamilyang minsan ay wasak, na binuo mula sa mga piraso ng kasinungalingan at sakit, ay sa wakas, buo na. At dito nagtatapos ang kwento ni Hiraya, Dalisay, at Sinag, isang pamilyang sinubok ng kasinungalingan at pinalakas ng tunay na pagmamahal. Sound of gentle, concluding music fades in and stays softly in the background. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Mula sa simula hanggang sa huli, naramdaman ko ang inyong presensya, ang inyong mga damdamin,
na tila kasabay ng bawat pagtibok ng puso ng ating mga bida. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isang paglalakbay na puno rin ng iba't ibang emosyon para sa akin. May mga sandaling halos madurog ang aking puso para kay Hiraya. May mga oras na nagagalit ako sa mga desisyon ni Dalisay, Lisay, at may mga pagkakataong napapangiti ako sa simpleng pag-asa na dala ni Sinag. Sa bawat salitang aking isinulat, iisa lang ang aking naging gabay. Ang paniniwala na ang pag-ibig sa kanyang pinakadalisay na anyo ay may kakayahang maghilom, magpatawad, at magsimulang muli. Ipinapaalala sa atin ng kwento nila na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kanyang yaman o estado sa buhay, kundi sa laki ng kanyang puso at sa lalim ng kanyang pangunawa. Ipinakita rin nito na ang pagpapatawad sa iba at lalo na sa ating mga sarili ay ang tanging susi para makalaya tayo sa bilangguan ng nakaraan. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon mula sa paglalakbay ni Hiraya at Dalisay. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong salobi. Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi ng kwento? Anong aral ang pinakanatatak sa inyong puso? Mangyaring iwan po ninyo ang inyong mga komento sa ibaba. Ang bawat salita mula sa inyo ay napakahalaga at nagsisilbing inspirasyon para sa mga susunod pa nating kwento. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.